Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Innocent Defendant na napalabas noong 2017. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang ipakita ang napakalupit na lalaking ito. Dahil lang sa sinabi ng waitress kanina na parasite lang siya sa kanyang tycoon father. Kaya ikinulong niya ang isang waitress sa isang aparador at pinahirapan ito hanggang sa mamatay. Sunod na pinuntahan niya ang bahay ng kambal niya. Binugbog niya ang kanyang kapatid na ibibigay na sana ng kanyang ama bilang chairman position. Nang walang pag-iisip, itinapon niya ang kanyang kapatid sa gusali, nagsulat ng isang tala ng pagpapakamatay, at binago ang kanyang hitsura upang magmukhang kanyang kapatid. Layunin niya na ang kapatid niya ang sisihin sa kanya. Minho ang pangalan ng malupit na lalaking ito. Pagkatapos noon, walang pakundangan na pumunta si Minho sa bahay ng kanyang kapatid. Pagbukas pa lang ng kanyang hipag, napagtanto niyang hindi niya ito asawa, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Minho at nagkunwaring tinawag siyang asawa. Sa oras na ito, labis na nataranta ang hipag. Sa oras na ito, iniulat ng TV na ang direktor na si Cha ay tumalon sa itaas upang iwanan ang mundo. Sa oras na ito, napagtanto ng hipag na ang kanyang asawa ay pinatay lamang ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Minho dahil nahawakan na niya ang madilim na sikreto ng kanyang hipag. Gayunpaman, pinilit ni Minho ang kanyang kapatid na si Ina ilihim ito upang maipagpatuloy nila ang buhay. Kasabay nito, nakaramdam ng hinala si Prosecutor Jung-woo na ang isang malupit na tao tulad ni Direk Cha ay hinding-hindi tatapusin ang kanyang sariling buhay ng ganoon. Iniulat ng subordinate ni Jung-woo na ang huling taong nakatagpo ni Direk Cha ay ang kambal na kapatid na si Minho. Naghinala si Jung-woo na pinatay ni Minho ang kanyang kapatid para pumalit sa kanyang kapatid. Agad na pumunta si Jung-woo sa ospital para mahanap ang peking nakababatang kapatid at magpanggap na ito ang unang beses na nagkita sila ni Minho. Hindi ko alam na kahapon lang nagkakilala ang kuya niya at ang lalaking ito ay ganoon din ang bati. Mabilis na napagtanto ni Jung W na ito ay isang impersonator. Sa sandaling ito, nagising ang kapatid at gustong akusahan si Minho ng pananakit sa kanya. Mabilis na tumakbo si Jung-woo para lapitan ito para marinig ng mas malinaw, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon lang ng oras ang pasyente na tawagin ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid bago mamatay. Naisip ni Jung-woo na walang tatawag sa sarili nilang pangalan sa ganitong kritikal na sandali. Sa dami ng iniisip ni Jung-woo, mas nakumbinsi siya na ang kaharap niya ay ang nakababatang kapatid na nagpapanggap na kuya. Ang problema ngayon ay kung paano ilantad ang taong ito. Sa oras na ito, dumating din sa ospital ang presidente ng Chomyong Group. Nakilala ng ama si Minho na nagpapanggap na kuya sa unang tingin. Nakiusap si Minho sa kanyang ama na itago ang kanyang sikreto. Walang magawa ang ama kundi pumayag dahil ayaw niyang mawala ng sabay ang kanyang mga anak. Kahit gaano kasama si Minho pa rin ang kanyang biological son. Upang mailantad si Minho na nagpapanggap na kanyang nakatatandang kapatid, iminungkahi ni Jung-woo na i-verify ang pagkakakilanlan ng namatay. Gayunpaman, napagtanto ng doktor na ang mga fingerprint ng biktima ay ganap na nawasak. Ito pala ay bunga ng pagkapit sa balkonahe sa sobrang pag-asa. Sa pilitin na marinig ito ay nakaramdam ng ginhawa si Minho, ngunit sinabi ni Jung W na gusto niyang kunin ang mga fingerprints ni Minho upang i-verify ang pagkakakilanlan dahil kung si Minho ang panganay, tiyak na ang namatay ay ang pangalawang anak na lalaki. Hindi makatanggi si Minho, kaya iniwan niya ang fingerprints niya. Ang mga resulta ng pagsusulit ay hindi makukuha hanggang bukas. Siyempre, hindi papayag si Minho na mangyari ang mga ganoon. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama para magmakaawa. Kinabukasan, pumunta si Jung W sa forensic apartment, at sigurado, ang mga resulta ay nagpakita na ang mga fingerprint ay pagmamay-ari ni Minho. Ito ay nagpatunay na ang namatay ay ang pangalawang anak na lalaki. Alam ni Jung na manipulahin ni Minho ang mga resulta ngunit wala siyang magawa. Pumasok si Minho sa morgue para tanggapin ang bangkay ng kanyang kuya. Nang biglang nagtanong ang forensic officer kung laging nakasuot ng salamin ang namatay. May marka kasi sa ilong nitong taong ito dahil sa pagsusuot ng salamin. Hindi alam ng forensic officer na sa pagdududa pa lang nito, malalagay na siya sa panganib. Nang gabing iyon, nang makaalis sa trabaho ang forensic officer at umuwi, nagpadala kaagad si Minho ng isang assassin para sundan siya sa isang truck. Nang naghihintay ang forensic officer sa pulang ilaw, sumugod ang truck at pinaslang siya. Mabilis na namatay sa lugar ang forensic officer.
Nag-iisip ng paraan si Jungwoo para ilantad si Minho nang ibunyag ng kanyang kasamahan na nahuhumaling ang nakababatang kapatid sa mga matutulis na bagay. Agad na tumakbo si Jungwoo sa libing at sadyang itinutok ang matalim na sulok ng file kay Minho. Oo naman, nagpakita agad si Minho ng kakaibang takot na ekspresyon. Sa puntong ito, natukoy ni Jungwoo na si Minho ang talagang pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid at ginaya ang isang ito, kaya agad na dinala ni Jungwoo ang warrant of arrest sa korporasyon para arestuhin si Minho. Minho nasa pabrika si Minho nang ipaalam sa kanya ng assassin, kaya mabilis siyang nagtago sa pabrika. Dinala ni Jungwoo ang prosecutor at desidido siyang hulihin si Minho. Dahil factory niya iyon, madaling nakatakas si Minho. Nang akala ni Minho ay ligtas na siya, biglang sumulpot si Jungwoo sa kanyang harapan. Si Jungwoo ay may ID ng kanyang kuya, ngunit iba ang mga fingerprint. Alam ni Minho na kung siya ay mahuli, siya ay makakatanggap lamang ng parusang kamatayan, kaya mahigpit niyang hinawakan ang napakataas na temperatura ng tubo, tinatanggap ang sakit ng pagsira sa kanyang mga fingerprint. Napangiti ng masama si Minho at sinabing wala ng ebidensya. Ngayon, galit na galit si Jung W dahil hindi niya mailantad ang pumatay kay Minho. Ngunit si Jung W ay isang lubhang matigas ang ulo na taga-Yusig. Laging lumalabas si Jung W sa tabi ni Minho para pilitin itong ihayag ang mukha. Kumapit si Jung W kay Minho at sinubukang ilantad siya, nakita si Jung W na gustong arestuhin siya, ngunit walang ebidensya. Lumapit si Minho sa tenga ni Jungwoo, at mayabang na sinabi na ako ang nakababatang kapatid na nagpapanggap bilang panganay na kapatid. Napakayabang niya dahil iniisip niya na hindi makakahanap ng ebidensya si Jung W para hulihin siya ng hindi inaasahan. Jungwoo ta. It goes that night, natutulog si Jungwoo nang bigla siyang nagising. Pumunta siya sa sala at laking gulat niya nang makita ang asawang nakahandusay sa pool ng dugo. Masakit na niyakap ni Jungwoo ang katawan ng asawa. Sinabi ng kanyang asawa na ang kanilang anak na babae ay kinidnap ng isang masamang tao. Kasabay nito, kinuha ng isang lihim na tao ang anak ni Jungwoo. Tapos namatay din ang asawa ni Jungwoo. Napasigaw si Jungwoo sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, binuksan ni Jungwoo ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga preso sa paligid niya. Sa paligid niya, na ikinagulat niya. Wala siyang ideya kung bakit siya nandito. Tuluyan nang nawala ang lahat ng alaala ni Jungwoo. Sinabi ng mga tao na siya ay nakakulong dito sa loob ng 4 na buwan at maaaring siya ay masentensyahan ng kamatayan. Sinabi ng isa pang tao na pinatay niya ang kanyang asawa at anak na babae. Biglang napagtanto ni Jungwoo na pula ang code ng kanyang bilanggo na isang preso sa death row. Pagtingin niya sa sarili sa salamin, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Naalala niyang natulog siya kagabi kasama ang asawa, pero bakit siya naging death row inmate na pumatay sa asawa at mga anak niya ngayon? Bakit wala man lang siyang alaala? Sa oras na ito, ang warden ng bilangguan ay nagpapatrolya sa bilangguan. Labis na natakot ang lahat ng mga bilanggo, ngunit si Jungwoo lamang ang nakaupo sa sahig, tulala. Hiniling ni Jungwoo na hiramin ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang asawa, ngunit nakatanggap ng abiso na hindi nakarehistro ang numero ng telepono. Pinayuhan ng warden ng kulungan si Jungwoo na tanggapin ang katotohanan. Hindi ito matanggap ni Jungwoo at tumayo at tinulak ang warden ng kulungan. Malakas na sigaw niya na halatang kumain na sila ng asawa kagabi. Dahil dito, kinaladkad siya ng warden ng bilangguan sa isang solitary confinement room. Si Jungwoo ay nakaramdam ng matinding kawalan. Sa pagtingin sa peklat sa kanyang binti, naalala niyang kaka-apply lang ng gamot ng kanyang asawa kahapon. Ngunit bakit ito ganap na gumaling ngayon? Siguro 4 na buwan na talaga siya dito. Dahil sa pagkawala ng memorya, madalas naging masungit si Jungwoo. Sa tuwing makakasalubong ng abogado si Jungwoo para ipagtanggol siya, binubugbog ang abogado. Kaya naman walang pumayag na abogado. Pumayag na ipagtanggol si Jung W. Ang taga-Yusig na namamahala sa kaso ay si Jun. Siya na matalik na kaibigan ni Jung W na si Jun, dumating siya para hikayatin si Jung W na umamin ng guilty dahil may sapat na ebidensya. Tsaka si Jung W mismo ang umamin at pumirma ng confession, syempre si Jun, sinuhulan din siya ni Minho. Nais matiyak ni Minho na hindi makakapag-apela si Jung W at makakayanan lamang nito ang pagpapahirap sa bilangguan sa loob ng ilang taon, at pagkatapos ay tumanggap ng parusang kamatayan. Sinuhulan pa nga ni Minho ang warden ng bilangguan para masiguradong wala ng lampas sa kanyang kontrol. Nang lahat ay nangyayari laban kay Jungwoo, isang batang babae ang lumitaw. Si Inhay ay isang lubhang matigas ang ulo na abogado. Siya ang ganap na magpapabago sa kapalaran ni Jungwoo.
Nang basahin ang mga detalye ng kaso ni Jungwook, nangako si Yoon-hae na ipagtanggol ang lalaking ito, ngunit nang mapanood ang video ng ebidensyang nakolekta sa pinangyarihan, natuklasan ni Yoon-hae na hindi natural ang pananaksak ng bilanggo. Kaya agad siyang pumunta sa paiskal na si Junhyuk, na namamahala sa kaso. Itinuro niya na ang nasa video ng crime scene reenactment ay hindi si Jungwoo. Dahil left-handed si Jungwook, at ang nagpapanggap na left-handed sa video ay malinaw na nagpapanggap na left-handed. Kaya ang aksyon ay napaka hindi natural. Kailangang aminin ni Junhyuk dahil nawalan na ng alaala si Jungwoo, kaya nakiusap si Junhyuk sa isang tao na magpanggap na si Jungwoo para gayahin ang eksena. Para hatulan ng kamatayan si Jungwook, tinanong ni Yoon-hae si Junhyuk na malinaw na alam mong nawalan ng alaala si Jungwook, pero bakit mo pa rin hiniling sa hukom na hatulan siya ng kamatayan? Walang ideya si Yoon-hae na nasuhulan ang matalik na kaibigan ni Jungwoo. Sa oras na ito, may isang misteryosong tao si Minho na nagpadala sa kanya ng larawan nila ng kanyang kapatid. Nagpanik siya, iniisip na baka nabawi na ni Jungwoo ang kanyang memorya. Kinabukasan, pumunta agad si Minho para manood ng gyera. Kasabay nito, sinalakay ni Jungwoo ang dalawang gwardya ng kulungan upang makatakas. Gusto na niyang umuwi para hanapin ang kanyang asawa at mga anak. Dahil sa kanyang liksi, madaling nakatakas si Jungwoo sa lugar na iyon. Tumakbo siya palabas, ngunit nakalock ang pinto. Parang baliw na bumili si Jungwoo sa kabilang direksyon at aksidenteng nabangga si Minho na aalis na sana. Kaya gumamit si Jungwoo ng panulat para kontrolin si Minho. Sigaw niya na gusto na niyang umuwi para hanapin ang asawa at mga bata. Sa sandaling ito, dumating na ang kanyang nakababatang bayaw na bantay sa bilangguan. Nakiusap si Jungwoo na pauwiin siya ngunit hinawakan ng kanyang nakababatang bayaw ang kamay ni Jungwoo at sinabing pinatay ng kanyang sariling mga kamay ang kanyang pamilya. Narinig din ang sinabi ng nakababatang bayaw na natahimik si Jungwoo at nagsimulang magduda sa sarili. Sinamantala ng prison guard ang pagkakataong ito para arestuhin si Jungwoo at ikulong siya sa isang madilim na silid. Pag-uwi ni Minho, naalala niya ang oras na ginahasa siya ni Jungwoo. Ang walang pakialam na tingin na iyon ay isang ekspresyon ng hindi niya pagkakakilala, kaya hindi pa rin nababawi ni Jungwoo ang kanyang alaala. Ngunit upang maging ligtas, mas mabuti pa rin na hawakan ito ng maayos. Kaya pinapunta niya si Junhyuk para makipagkita kay Jungwoo. Kinumbinsi ni Junhyuk si Jungwoo na pirmahan ang non-appeal form. Akmang pipindutin na ni Jungwoo ang fingerprint niya, bigla siyang tumigil. Sinabi ni Jungwoo kay Junhyuk na hindi lamang siya mag-apela hanggang sa wakas, ngunit tiyak na malalaman niya kung bakit namatay ang kanyang asawa at mga anak. Ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Jungwoo ay dahil noong siya ay nakakulong sa piitan, hindi niya sinasadyang natuklasan na ang sahig ay may nakaukit na pangalan ni Jungwoo. Ang lihim na pangalan na ito ay kilala lamang sa kanyang asawa at sa kanya. Nangangahulugan ito na mismong si Jungwoo ang inukit ang pangalang ito, at tiyak na may espesyal itong layunin na tulungan siyang mabawi ang kanyang memorya. Opisyal na nagsimula ang paglalakbay ni Jungwoo sa paghihiganti. Agad na bumalik si Jungwoo sa kanyang silid upang tanungin ang kanyang kasama kung kailan siya nawala ng alaala. Sinabi ng tiyuhin na naitala niya ang araw na nawala ng memorya si Jungwoo, na 1 linggo bago ang unang pagsubok. Sinabi ng tiyuhin na maraming inihanda si Jungwoo para sa paglilitis, ngunit kinuha ng warden ang lahat ng mga dokumentong inihanda ni Jungwoo. Naghinala si Jungwoo na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay isang pagsasabuatan, at ang mga salita sa sahig ng piitan ng susi sa pag-alala sa lahat. Ngunit upang malaman kung ano ang nakasulat sa sahig, kailangan niyang gumawa ng gulo. Kaya naman nakaisip agad ng paraan si Jungwoo. Ang bilang ng bilang 7,146 na ay nakakatakot sa lahat ng nasa bilangguan. Hindi gaanong nagsalita si Jungwoo, bagkus ay agad na sumugod sa lalaking ito. Para malaman ang katotohanan, kinailangan ni Jungwoo na gawin ang lahat. Gaya ng gusto niya, ikinulong muli si Jungwoo sa piitan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkulong siya sa ibang kwarto dahil may iba na siyang nakakulong sa kwarto kung saan kinulit ni Jungwoo ang mga salita. Umaasa si Jungwoo na masasabi sa kanya ng taong iyon ang mga salitang nakaukit sa sahig. Pero hindi niya akalain na ang taong iyon ang pinakaayaw ni Jung. Dahil si Jungwoo ang nagpakulong sa lalaking ito noon. Sinabi ni Chulsek kay Jungwoo na kung gusto niyang malaman kung ano ang nakaukit sa araw na iyon, kailangan mo muna akong ilabas sa piitan. Sa kabutihang palad noong gabing iyon, ang nakababatang bayaw ni Jungwoo ay dumating sa piitan upang dalhan siya ng pagkain. Sabi ni Jungwoo basta pipalabasin mo si Chulsek sa piitan, sasabihin ko sa'yo kung saan ko inilibing ang bangkay ng anak ko. Kaya't ang nakababatang bayaw ay lumaban sa lahat ng puwersa at hinayaan na manligaw sina Chulsek at Jung.
Ayon sa kasunduan, sinabi ni Jungwoo na inilibing niya ang katawan ng kanyang anak sa likod ng burol. Sa katunayan, nawala ang kanyang memorya, kaya't wala siyang maalala. Nang lumabas si Cholsek ay sinabi ni Jungwoo na ang sahig ay may nakaukit na salitang doorbell, at marami pang ibang salita, ngunit tumanggi si Cholsek na magsabi ng anuman. Sa tuwing gustong malaman ni Jungwoo ang higit pang mga salita, kailangan niyang gawin ang isang bagay para kay Cholsek. Walang choice si Jungwoo kundi subukang isipin kung ano ang ibig sabihin ng kampana. Bakit napakahalaga ng salitang iyon? Bumalik si Jungwoo sa kwarto niya at inulit. Pinainit ang salitang kampana buong gabi pagkatapos makatulog, biglang nagising si Jung W at biglang naalala ang kahulugan ng kampana noong gabing pinatay ang kanyang asawa. Natutulog siya at biglang may narinig na nag-doorbell. Posibleng ito ang tunay na mamamatay tao. Nagmamadaling sinabi ni Jung W kay Junhook ang naalala niya. Hanggat maaari nilang mahanap ang taong pumunta sa kanyang bahay ng gabing iyon, maaari siyang ma-vindicate. Hindi pa rin alam ni Jung W na pinagtaksilan siya ng matalik na kaibigan na ito. Napatay din ito ang tanging clue dahil ang taong nag-doorbell at pumasok kay Jung W ay walang iba kundi si Junhyuk. Ginantimpalaan ng panig ng direktor si Junhyuk ng promosyon sa kondisyon na hinawakan ni Jung Junhyuk ang order at lihim na natuwa. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Ministro Cho. Hindi pa rin siya naniniwala na pinatay ni Jungwoo ang kanyang asawa at mga anak. Sinabi ni Ministro Choi na ang taong pumunta sa bahay ni Jungwoo ng gabing iyon ay malamang na ang pumatay. Dahil dito, labis na nag-alala si Junhyuk. Noon pa pala may gusto si Junhyuk sa asawa ni Jungwoo. Noong gabing iyon ay kaarawan ng anak ni Jungwoo. So si Junhyuk ay dumating ng gabi na. Siya ay dumating lamang upang bigyan ang kanyang pamangkin ng isang regalo sa kaarawan, na isang isda na pinalamanan na hayop na maaaring mag-record. Nag-record silang dalawa ng birthday greeting para kay Yon na magkasama. Ito ay isang napakahalagang piraso ng ebidensya. Sinabi ni Minister Choi kay Junhyuk na mabilis na pumunta sa evidence room at ibalik ang lahat. Hanggat may mahanap siya na pupunta sa bahay ni Jungwoo ng gabing iyon, maaari niyang ipagtanggol si Jungwoo. Nagmamadaling tumakbo si Junhyuk papunta sa evidence room. Nakahanap siya ng dahilan at pinalayas ang lahat, at maginhawang kinuha ang manika na nag-record ng kanyang boses. Pagkatapos, binago ni Junhyuk ang surveillance video noong araw na iyon. Maya-maya, dumating na si Minister Choi, pero wala ng mga clue kung sino ang pumunta sa bahay ni Jungwoo, kaya lalong naging deadlock ang kaso. Pagkatapos ay pumunta si Junhyuk sa kulungan upang makita si Jungwoo, at sinabing nasira ang doorbell ni Jungwoo. Kaya naman walang dumating para mag-bell ng gabing iyon, at hindi rin nagpakita ang surveillance camera kahit kanino. Si Jungwoo ay palaging nagtitiwala sa kanyang matalik na kaibigan, kaya naisip niya na siya ay mali. Mahirap humanap ng kaunting pag-asa, ngunit ito ay napatay. Pero hindi sumuko si Jungwoo. Muli siyang pumunta kay Chulsik para itanong kung ano ang nakaukit sa sahig. Hiniling ni Chulsik kay Jungwoo na bumili ng isang pakete ng sigarilyo. Kung hindi, hindi niya sasabihin sa kanya ang natitirang mga salita. Nais ni Jungwoo na matalo niya ang lalaking ito, ngunit para sa paghihiganti, sumunod lang siya. Tinanong ni Jinwoo ang kanyang cellmate kung paano bumili ng sigarilyo. Itinuro ng kanyang kasama sa selda na tanging ang preso lang na may numerong 7,146 ang makakabili ng sigarilyo. Bukod dito, ang isang pakete ay 500,001. Nagkataon na ang taong tinatawag na 7,146 na ay binugbog lamang ni Jinwoo. Kaya ngayon ay galit na galit siya kay Jungwoo. Tiningnan ni Jungwoo ang 500,000 won savings book na sapat lang para makabili ng isang pakete ng sigarilyo at nabulunan dahil ang perang ito ay ipinadala sa kanya ng kanyang biyenan upang tulungan siyang mabuhay sa kanyang mga araw sa bilangguan bago siya namatay. Ang kanyang mabait na biyenan ay palaging naniniwala na si Jungwoo ay inosente. Ngunit dahil sa paghihiganti, kailangan pa ring magtiis ni Jungwoo. Pumunta siya sa bilanggong numero 7,146 para bumili ng tabako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi niyang 500,000 won ang isang kahon, ngunit kung gusto ni Jungwoo na bilhin ito, doble ang presyo. Si Jungwoo ay mayroon lamang 500,000 won na hindi sapat para makabili ng tabako. Iminungkahi ni Jungwoo na saktan niya ako ng 50 beses para makabawi, bawat hit ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Sinamantala ng ibang lalaki ang pagkakataong maghiganti at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Nang bumagsak si Jungwoo sa lupa, siya ay napagod. Matagumpay na nakatanggap si Jungwoo ng isang pakete ng sigarilyo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan sa sakit at pumunta para ibigay ang tabako kay Chulsik. Sinabi ni Chulsik kay Jungwoo na may mga salitang 16K sa sahig. Hindi maintindihan ni Jungwoo ang ibig sabihin ng 16K.
Sa kasamaang palad, napansin ng warden ng kulungan ang kakaibang pag-uugali ng dalawang tao. Kaya naaresto si Choek. Nakumpiska din ang sigarilyo ng hindi inaasahan matapos itong buksan. Isa lang itong kahon na walang laman. Nagalit ang warden ng kulungan at bumaling upang imbestigahan si Yung W, ngunit walang mahanap ang warden. Kaya nakaramdam siya ng hiya, kaya pinilit ng warden ang dalawang tao na pumunta sa rooftop para magtrabaho araw at gabi. Kasabay nito, si Minho ay nakatira sa ilalim ng pagkakakilanlan ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit hindi niya sinasadyang napirmahan ang kanyang pangalan sa supermarket. Nang tingnan niya ang pirma sa bill, huli na ang lahat. Nag-aalala ngayon si Minho. Naalala niya na mali rin ang pagkakapirma niya kapag kumukuha ng fingerprints. Ang lahat ng ito ay katibayan na naglantad sa kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na nagmaneho roon si Minho para ibalik ang form na napirmahan niya nang hindi sinasadya. Pero sabi ng kabilang partido nasa abroad ako at hindi na makakabalik. Nagalit si Minho sa kanyang kawalang ingat. Ang lahat ng ito ay naobserbahan ng isang misteryosong tao. Siya si Inspector Kang, ang matalik na kaibigan ni Jungwoo. Mula nang maling arestuhin si Jungwoo, iniimbestigahan na niya si Minho. Bumalik si Minho sa kanyang opisina at natagpuan ang diagnosis ng kanyang phobia sa mesa. Nagpanik na naman si Minho. Mabilis siyang tumakbo palabas sa hallway at may nakita siyang figurang dumaan. Agad namang hinabol ni Minho ang taong ito. In the urgent moment, sumigaw ng malakas si Minho. At agad na tumigil ang lahat. Gustong umakyat ni Minho at tingnan kung sino ang misteryosong tao nang biglang lumapit ang kanyang ama at tinanong kung ano ang nangyari. Matapos sagutin ni Minho ang tanong ng kanyang ama ay tumangala siya at nakita niyang nawala ang misteryosong tao sa labas ng pinto. Inutusan ni Minho ang kanyang mga subordinate na hanapin ang misteryosong tao sa lahat ng paraan. Napakabilis, nakatanggap si Minho ng impormasyon tungkol sa misteryosong tao, na inimbestigahan ng kanyang mga nasasakupan. Alam din ni Minho na si Inspector Kang ang matalik na kaibigan ni Jungwoo. Ang dahilan kung bakit patuloy na binyantaan ni Inspector Kang si Minho ay para takutin siya na ibunyag ang kanyang mga kapintasan. Kinabukasan, pumunta si Minho sa archive para kunin ang dokumentong napagkamalan niyang pinirmahan, ngunit nalaman na kinuha ito ni Inspector Kang. Kasabay nito, dinala ni Inspector Kang ang dokumento sa Yunhai. Tinanong ni Ana ang inspector kung saan magkikita ng biglang tumunog sa telepono ang tunog ng pagbangga ng sasakyan. Oo naman, nakahiga si Inspector Kang. Dugo. Ang tanging ebidensya na maaaring maglantad kay Minho ay kinuha rin ng assassin. Noong gabing iyon, inihatid ng kanyang subordinate ang dokumento kay Minho. Tiningnan ni Minho ang maling pirma niya at itinapon ito sa apoy. Sa wakas naging abo ang ebidensya. Kasabay nito, ang nakababatang bayaw ni Jungwoo ay sumunod sa address. Si Jung W ay nagpadala at naghukay ng galit na umaasang mahanap ang bangkay ng kanyang pamangkin, ngunit pagkatapos ng ilang araw na paghuhukay, hindi pa rin niya ito mahanap. Sa oras na ito, akala ng nakababatang bayaw ay nagsisinungaling si Jung W. Hinampis niya ang pala sa lupa para ilabas ang galit. Sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw, at sigurado, nakita niya ang malite sa ilalim. Ayon kay Jungwoo, ito ang malite na naglalaman ng katawan ng anak ni Jungwoo. Nakalagay talaga sa name tag ang pamangkin na nagngangalang yon, ang nakababatang bayaw. Kinabahan ng husto nang hilahin niya ang malite para buksan. Nang makita niya ang eksena sa loob ay tuluyan na siyang bumagsak. Si Jung W sa bilangguan ay sinusubukan pa ring isipin kung ano ang ibig sabihin ng 16K. Bigla niyang naalala na tinimbang niya ang kanyang anak. 16K pala ang bigat ng kanyang anak. Natanggap ni Junho ang balita at agad na pumunta sa pinangyarihan. Nakapagtataka, walang laman ang malita. Galit na galit ang nakababatang bayaw at pinuntahan si Jungwoo para tanungin kung bakit walang katawan sa malita na iyon. Labis na nagulat si Jungwoo sa narinig niya dahil random lang siyang nagtakda ng lokasyon at talagang nakita niya ang bagahe ng kanyang anak. Pagkatapos, iyon ay dapat na isang alaala sa kanyang subconscious na nangangahulugan din na ang bagahe ay inilibing niya. Ngunit pinag-isipan ito ni Jungwoo ng matagal, ngunit hindi pa rin maalala. Sa mga oras na ito, dumating ang nakababatang bayaw na siyang gwardya ng kulungan at lumuhad para makiusap kay Jungwoo na sabihin sa kanya kung saan inilibing ang bangkay niyon. Pero wala talagang maalala si Jungwoo. Binasa din ni Minho ang impormasyon tungkol sa walang laman na malita na labis na ikinagalit niya. Tinanong ni Minho ang kanyang mga nasasakupan kung bakit hindi pa nila pinapatay ang anak ni Jungwoo. Kumuha siya ng nasusunog na kahoy at brutal na binugbog ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ay iniutos niyang mabilis na hanapin si Yon at patayin ito. Sa kulungan, muling pinanood ni Yunhai ang video.
Noong araw na iyon ay kinuha ni Jungwoo ang maliit na naglalaman ng kanyang anak na babae sa labas ng bahay. Ngunit napakagaan ng bagahe, kaya posibleng wala sa loob ang kanyang anak. Ibig sabihin ay malamang nabuhay pa si Yon. Binigay ni Yunhai si Jungwoo ng isang papel. Ito ang sulat na palihim niyang ibinigay sa kanyang biyenan na nagsasabing hindi na talaga siya dapat maglinis ng bahay. Napagtanto ni Jungwoo na may itinatago siyang mahalagang clue sa bahay. Ngunit dahil nawala na siya ng alaala, may naalala lang siya sa pag-uwi niya. Sinabi ni Jungwoo kay Yunhai na humanap ng tulong kay Minister Choi. Agad namang pumunta si Yunhai. Para kay Minister Choi, nakaisip agad silang dalawa ng perpektong plano. Galit na galit si Minister Choi kaya pinagalitan niya si Ju. Bakit ka nagpadala ng isang tao upang magkaila bilang Jung W upang muling likhain ang eksena? Kung nalaman ito ng media, paano nila ito ipapaliwanag? Sabi naman ni Director Choi Yung, he suggested it keeping it a secret. Kapalit ng pagpayag ni Jung W na makauwi. Walang pagpipilian si JHU kundi iuwi si Jung W at gamitin ang dahilan ng pagkolekta ng ebidensya. Pag-uwi ni Jungwoo, hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak, ngunit biglang nawala ang imahe. Sumabog si Jungwoo, luhaan at pumasok sa bawat silid. Ang mga alaala ng kanyang asawa at anak na babae ay bumalik na nagpalungkot sa kanya. Iyak nang iyak si Jung W kaya nawasak ang puso niya. Biglang bumalik sa alaala ang araw na pinatay ang kanyang asawa. Niyakap niya ang katawan niya at umiyak. Nakita niyang tumatakbo pa rin ang kamera sa tabi niya. Binuksan ni Jungwoo ang kamera at nakita niya ang lahat ng mamamatay tao noong araw na iyon. Sa sandaling ito, dumating ang mga pulis. Mabilis na itinago ni Jung W ang memory card sa kung saan. Galit na galit niyang hinanap ang memory card, ngunit hindi niya ito makita. Tapos na ang oras, kaya kinailangan ni Jungwoo na bumalik sa bilangguan. Nang bumalik si Jungwoo sa bilangguan, ang direktor ng opisina ng tagayusig ay dumating upang makita siya. Pinatay ng lalaking ito ang mikropono bago nagtanong. Tinanong ng direktor si Jungwoo kung may naaalala siya, ngunit ang pagkilos ng pag-off ng mikropono ay naghinala kay Jung. Agad siyang nagsinungaling at sinabing wala siyang maalala. Mukhang nasuhulan din ni Minho ang direktor ng prosecutor's office. Sigurado si Jungwoo na ang taong nakatayo sa likod ng salamin ay ang mamamatay tao. Sure enough, nasa likod ng salamin si Minho. Sino ang nakatingin sa kanya ng mataman? Nang maibalik si Jungwoo sa kulungan, bigla niyang itinulak ang pinto sa tabi ng interrogation room. Gusto niyang makita kung sino ang nakatayo sa likod ng salamin. Sa kasamaang palad, umalis na si Minho. Pagbukas ng pinto ng elevator ay bumungad si Minho. Nagkaharap ang dalawa, pero hindi alam ni Jung kung sino si Minho. Napansin ni Minho ang walang emosyong mga mata ni Jungwoo. Laking tuwa ni Minho na hindi na nabawi ni Jungwoo ang kanyang alaala. Kinabukasan, tinanong ni Jungwoo si Chel Sik tungkol sa mga salita sa piitan, sabi ni Chel. Si Sik ay nagsasabi kay Jungwoo kung ano ang gagawin. Agad na ninakaw ni Jungwoo ang kapirasong papel sa kanyang bulsa. May 3 salita ang nakasulat doon, kasama si Nemo. Biglang naalala ni Jungwoo na Nemo pala ang pangalan ng isdang bigay ng kanyang anak kaya doon niya itinago ang memory card. Sa oras na ito, pumunta rin si Yunhai sa kulungan para makita si Jungwoo. Sinabi ni Jungwoo na ang memory card ng kamera noong araw na iyon ay itinapon sa tangke ng isda nang siya ay ihatid. Nakatanggap si Minho ng tawag mula sa direktor ng opisina ng tagayusig. Sinabi ng direktor na ang tanggapan ng Paiskal ay gumawa ng mga kaayusan. Hindi makakatakas si Jungwoo sa parusang kamatayan sa darating na paglilitis. Agad na pumunta si Yunhai sa bahay ni Jungwoo at napakabilis na nakita niya ang memory card sa fish tank. Ito ang tanging pag-asa para mapagtibay si Jungwoo at napakabilis, dumating ang araw ng paglilitis kay Jungwoo. Si Prosecutor Junhook, na matalik na kaibigan ni Jungwoo, ay tumayo upang akusahan at himukin ang hukom na hatulan ng kamatayan si Jungwoo nang hindi inaasahan. Nag-play si Hai ng video ng asawa ni Jungwoo na sinusubukang i-on ang camera bago siya mamatay. Ang mamamatay tao sa video ay may isang pares ng leather na sapatos na dumaraan sa Hai. Itinuro na ang biktima ay namatay sa 1 AM. Sinabi ni Inhe sa lahat na isipin ito. Kung ang isang lalaki ay nasa bahay na nakikipagtalo sa kanyang asawa sa kalagitnaan ng gabi at pinatay siya, magsusuot ba siya ng sapatos na katad? Pagdating ng pulis, nagreguise, nakayakap pa rin si Jungwoo sa katawan ng asawa at umiiyak. Kaya ang may-ari ng leather na sapatos ang mamamatay tao. Nang marinig ito, tumayo si Junhyuk para magprotesta at sinabing nanligaw si Jung sa kanyang sarili. Umamin na siya ang pumatay sa kanyang asawa at mga anak. Nag-play si Junior ng video ni Jung na ini-interrogate. Sa video, inamin ni Jungwoo na pinatay niya ang kanyang asawa at mga anak.
Sinabi rin ni Jungwoo na inilagay niya ang katawan ng kanyang anak sa isang malita at inilibing ito. Hindi naintindihan ni Jungwoo kung bakit niya nasabi iyon dahil napaka-convincing ng video na ito. Kaya't inihayag ng korte na ang hatol na kamatayan ay mapapatibay. Matagumpay na pinilit ng matalik na kaibigan na si Junhook si Jungwoo na umamin. Bumalik si Jungwoo sa kanyang silid. Pakiramdam ay lubhang desperado. Mahirap humanap ng ebidensya na nagkasala siya, ngunit ngayon ay may video na umamin siyang pumatay sa kanyang asawa at anak noong gabing iyon. Buong magdamag si Jungwoo naniniwala na siya ngayon na baka siya ang pumatay sa kanyang asawa. Tatapusin na ni Jungwoo ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Nang malapit na siyang umalis sa kanyang buhay, ang kanyang kasama sa kwarto na nagngangalang Sungjae sa likod niya. Sinabi sa kanya na huminto sa ilang Jew. Ako daw ang dumukot sa anak ni Jungwoo at buhay pa daw. Ngayon ay hindi na mapakali si Jungwoo. Malakas siyang sumigaw at tinanong si Sungjo kung nasaan ang kanyang anak. Napukaw ang atensyon ng prison guard sa kanyang sigaw kaya't muling ikinulong si Jungwoo sa piitan. Sa bahaging ito, nakipagpulong ang direktor ng tanggapan ng paiskal kay Junhyuk at iniutos na kung hindi matagpuan ang anak na babae ni Jungwoo, hindi siya asenso. Nangako si Junhyuk na tiyak na mahahanap niya ang babaeng ito. Noong araw ding iyon, si Sungjo ay dinala sa paglilitis. Dahil aksidente lang sa trapiko ang sinampahan niya, kailangan lang niyang magbayad ng multa at nakalabas na ng kulungan. Pagdating ng asasin, nawala na si Sungjo sa courthouse. Tumawag si Minho at inutusan ng asasin na alisin si Sungjo sa lahat ng paraan. Higit pa rito, ni-review ni Minho ang video ng ang asawa ni Jungwoo ay humaharap sa korte. Naghinala siya na baka nabawi ni Jungwoo ang kanyang mga alaala. Dumating ang warden ng bilangguan upang tingnan kung may naalala si Jung. Siyempre si Jung W, hindi daw. Nang makaalis ang prison warden ay muling tumawag si Minho, ang tunog ng tugtog ay ginawa ni Jungwoo. Biglaan. Tandaan na noong araw na siya ay inaresto para sa interogasyon. Narinig din niya ang parehong tunog ng tugtog. Mula sa nagsasalita ay nagmula ang boses ng kanyang anak, nagtatanong kung nasaan na ang kanyang ina. Hindi na alam ni Jungwoo kung paano sasagutin ang kanyang anak. Sinabi lang niya sa kanya na wala ang nanay mo at hindi pa bumabalik, kaya dapat maging mabuti ka at huwag umiyak. Ngunit habang nagsasalita ay biglang huminto ang tunog, galit na galit si Jungwoo at napasigaw. Sa oras na ito, ang boses ng isang tao ay nagmula sa nagsasalita. Sinabi ng lalaking ito na kung gusto ni Jungwoo na iligtas ang kanyang anak, kailangan niya maging salarin. Ginamit ng taong iyon ang buhay ng kanyang anak para takutin si Jungwoo. Iyon din ang dahilan kung bakit sinisi ni Jungwoo ang lahat. Siyempre malalaman ni Sunghyuk na kumidnap sa kanyang anak, ang totoo. Paulit-ulit na binabanggit ni Jungwoo ang pangalan ni Sungyu. Alam na talaga ng kasama niya sa kwarto ang lahat. Sinusubukang alalahanin ni Jungwoo ang kanyang mga alaala. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang nakababatang bayaw upang buksan ang pinto at walang sabi-sabi, patuloy na hinahampas si Jungwoo. Naisip pa rin ni Jung na si Jungwoo ang pumatay sa kanyang pamangkin. Kasabay nito, isang bagong magandang doktor ang dumating sa bilangguan. Siya ang naging turning point sa buhay ni Jungwoo pagkatapos ng pangkalahatang pagsusuri sa lahat ng mga kriminal. Natuklasan ng doktor na wala si Jungwoo, hiniling niya sa warden na dalhin si Jung W, ngunit tinanggihan siya ng pinuno ng departamento dahil nawala ang memorya ni Jungwoo. Agad na binigyang diin ng doktor na kung hindi dumating si Jungwoo ngayon, isusumbong niya ang bilangguan dahil sa pang-aabuso sa mga bilanggo, kaya walang pagpipilian ang warden kundi dalhin si Jungwoo. Si Jungwoo ay pinalo ng husto kaya naawa ang doktor sa kanya. Nang makitang tahimik siya, agad na pinalayas ng doktor ang warden. Bigla namang tinakpan ni Jungwoo ang bibig ng doktor. Hiniling niya sa doktor na hayaan siyang tumawag sa telepono. Sa panig na ito, malungkot na pumirma si Yunhai ng resignation letter para kay Jungwoo dahil natalo siya sa kasong ito. Inabot ni Yunhai sa staff. Sa oras na ito, biglang tumawag si Jungwoo at hiniling sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagiging abogado. Nagmamadaling binawi ni Yunhai ang resignation letter. Junghai na hanapin si Sungju dahil alam ni Sungju ang lahat ng katotohanan at kinaroroonan ng kanyang anak. May kakaibang naramdaman ang prison guard at mabilis na itinulak ang pinto, ngunit nakita na lamang ng doktor na ginagamot ang sugat ni Jungwoo. Sa oras na ito, si Yunhai ay humihingi ng balita tungkol kay Sungju. Nang aksidenteng dumaan si Minho at narinig, sinadya niyang mabangga si Yunhai at sinamantala ang pagkakataong tingnan ang litrato ni Sungju na ibinagsak niya sa lupa. Sa oras na ito, nagkataong nagmamaneho si Sungju papunta sa bilangguan upang salubungin si Jungwoo. Nagkataon namang dumating ang assassin na pinadala ni Minho.
Kinuha niya ang larawan para tanungin ang bata at nalaman niyang kakaalis lang ni Sangjo sa kabilang direksyon. Kaya ang mamamatay tao ay nagmaneho pagkatapos. Pagtingin sa karatula, dumating si Sangjo sa kulungan. Agad na tinawagan ng assassin si Minho. Hindi mapakali si Minho at mabilis na tinawag ang warden. Gayunpaman, umiinom ang warden kaya hindi niya sinagot ang telepono. Sa sobrang galit ni Minho ay nabaliw siya at lahat ng ekspresyon niya ay napansin ng isang babae. Sa oras na ito, dumating na si Sangjo sa kulungan. Tinanong ni Jungwoo kung nasaan ang kanyang anak, ngunit iniba ni Sangjo ang usapan at sinabing pumunta ako ngayon upang magpasalamat sa iyo. Sinabi rin ni Sangjo na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na naghihintay sa labas, kaya kailangan niyang umalis kaagad. Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo si Sangjo at umalis, sumigaw si Jungwoo, naghihintay ba ang anak ko sa labas? Hindi siya pinansin ni Sangjo at umalis. Alam ni Jungwoo na dinala ni Sangjo ang kanyang anak, kaya nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Sa pagkakataong ito ay dumating din ang kanyang nakababatang bayaw. Sabi ni Jungwoo na mabilis na pumunta iligtas iyon, na nasa labas. Pero inisip ng kanyang nakababatang bayaw na nababaliw lang si Jungwoo. Sa oras na ito, sumakay si Sangjo sa kotse para umalis, at sigurado, nakaupo sa likurang upuan ang anak ni Jungwoo. Napag-alaman na para magkaroon ng pera para sa operasyon ng kanyang kapatid, pumayag si Sangjo sa assassin ni Minho. Para ilagay si Yon sa malita at ilibing. Ngunit nang ihatid niya si Yon sa kagubatan, hinawakan niya ang kamay nito at mahinang kumanta. Ang pagiging inosente ni Yon ay nagsisi sa puso ni Sangjo. Nagbago ang isip ni Sangjo at iniuwi siya. Bumabalik ang mga alaala ni Jungwoo habang siya ay natutulog. Naalala niya ang araw na iyon nang makita niyang pinatay ang kanyang asawa. Nadurog ang puso ni Jungwoo. At niyakap ang katawan ng asawa at umiyak. Sa oras na ito, dumating ang mamamatay tao na may dalang kutsilyo na nagsasabing kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak na babae, kailangan niyang maging mamamatay tao. Kaya kinuha niya ang kutsilyong pinahiran ng dugo at iniwan ang kanyang mga fingerprint at nagpanggap na siya ang mamamatay tao upang iligtas ang kanyang anak na babae. Pero kahit anong pilit ni Jung W, hindi pa rin niya makita ang mukha ng lalaking ito. Malinaw na sa oras na ito, dumating si Anhei. Sinabi sa kanya ni Jung na noong gabing pinatay ang kanyang asawa, nakilala niya ang pumatay ngunit hindi niya maalala ang mukha ng taong ito. Isa lang ang sigurado niya, hindi si Sangjo iyon. Sinabi ni Yunhai na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang umapela. Ngunit sinabi ni Jungwoo na hindi siya maaaring umapela dahil kailangan niyang maging mamamatay tao upang mailigtas ang kanyang anak na babae. Sa bandang ito, bumalik mula sa abroad ang ex-girlfriend ng kapatid ni Minho. Hindi alam ni Minho kung sino siya, kaya hindi niya ito pinansin. With just this scene, alam na ng ex-girlfriend na ex-boyfriend niya ang twin brother na nagpapanggap na ex-boyfriend niya. Ginamit ni Minho ang dahilan ng pagiging abala para umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pag-uwi ay nadatnan niya ang babaeng iyon sa kanyang bahay. Nagmamadaling tinungo ni Minho ang kanyang kwarto para i-flip ang photo album para makita kung sino siya. Sa oras na ito, dumating ang kanyang hipag at sinabi na ang babaeng ito ay si Jennifer. Sino ang kalaguyo ng kapatid niya sa labas? Tila naghinala si Jennifer na impostor si Minho. Sa kulungan, labis na nabalisa si Jungwoo nang malaman niyang buhay pa ang kanyang anak. Sa araw, maingat niyang pinagmamasdan kung saan-saan upang makahanap ng paraan upang makatakas. Kinagabihan, niyugyug din niya ang bintana para makahanap ng mahina. Nagising ang tiyuhin at tinanong si Jungwoo. Kung gusto mong lumabas, kung gusto mong kumuha ng pagsusulit sa bilangguan na ito, mayroong isang master ng pagtaka sa bilangguan. Ang numero ng taong ito ay 2,460. Pagdating ng umaga, agad na pinuntahan ni Jungwoo ang master ng prison escape. Sinabi ng tiyuhin na ang lugar na ito ay napakahirap tumakas dahil ang kulungan na ito ay napakaliit, kaya walang patay na sulok upang makatakas. Bukod dito, ang pinakamahirap na bagay na takasan ay, sa pagsasalita hanggang dito, puminto ang tiyuhin at humingi ng sigarilyo. Matapos makatanggap ng sigarilyo, sinabi ng tiyuhin na ang pinakamahirap na bagay ay ang watchtower. Mula doon, makikita mo ang bawat sulok ng bilangguan. Ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na walang paraan upang magsalita upang marinig ang tiyuhin na tumigil. Binigyan siya ni Jungwoo ng isa pang sigarilyo. Sinabi ng master na para makatakas kailangan mong palitan ang iyong registration number. Ang masters, nakatagong kahulugan na ginawa. Si Jungwoo sobrang nalilito. Bumalik siya sa kanyang silid at nag-isip buong gabi. Hindi sinasadyang nakita ni Jungwoo ang kanyang apela. Napagtanto niya na ang pagpapalit ng kanyang registration number, nangangahulugan ng paglipat sa ibang bilangguan.
Kasabay nito, pumunta si Jennifer sa detective para imbestigahan si Minho, pero hindi niya alam na nasuhulan pala itong detective ng mga subordinate ni Minho. Pagbalik niya sa hotel, naghihintay na doon si Minho. Para maiwasan ang pagdududa ni Jennifer, hinalikan siya ni Minho ng malalim. Itong eksena lang ay napaibig na siya. Alam ni Minho na tuwing babalik si Jennifer sa Korea ay dadalhin siya ng kanyang kapatid sa isang secret villa. This time, dinala rin ni Minho si Jennifer sa secret villa na iyon. Magdamag silang magkasama. Naunang nagising si Jennifer at biglang naalala. Kinuha ito ni Minho at ininom lahat. Nang makita ito, hindi na mapakali si Jennifer. Mabilis siyang tumakbo palabas para tawagan ang kanyang hipag para ibalita na peke ang taong ito dahil hindi umiinom ng white wine ang kapatid ni Minho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Minho ng ganitong oras. Inilapag ni Jennifer ang telepono sa mesa nang hindi ito pinatay. Sinabi ni Minho na hindi siya mabubuhay dahil marami siyang alam. Pagkatapos ay walang puso niyang pinatay si Jennifer. Sunod, kinuha ni Minho ang murder weapon na ginamit niya lang para patayin si Jennifer at itinapon ito sa lawa. Mabilis niyang tinawag ang killer para linisin ang katawan. Alam din ni Minho na narinig ng kanyang hipag ang lahat. Ang kanyang hipag ay nagtatago sa bar sa sandaling ito. Ang pag-alala sa mga sigaw ni Jennifer ay natakot pa rin siya, kaya uminom siya ng marami upang maibsan ang kanyang takot. Pagkatapos ay nagmaneho siya na parang baliw sa kalye. Dahil hindi niya makontrol ang bilis, nabangga niya ang isang pedestrian. Dead on the spot ang biktima kaya mas lalo siyang natakot. Maya-maya lang ay dumating na si Minho, alam niyang kakapatay lang ng kanyang hipag, agad siyang sinabihan ni Minho na umalis kaagad. Pinaandar niya ang sasakyan ng kanyang hipag at tumakas pasulong. Mabilis siyang hinabol ng mga pulis, kasabay nito, nakilala ni Jungwoo si Yunhai. Sinabi niya kay Yunhai na ibibigay niya ang kanyang apela at tatanggapin ang parusang kamatayan. Ang layunin ay ilipat sa isang bilangguan para sa mga kriminal na nasa death row, pagkatapos ay samantalahin ang paglipat upang makatakas. Ito lang ang pagkakataon ni Jungwoo para iligtas ang kanyang anak. Nang matanggap ni Minho ang balita na sumuko na si Jungwoo sa kanyang apela, naramdaman niyang may kakaiba. Kaya diretsyong hiniling ni Minho na makulong. Para manatili kay Jungwoo na pagtanto pala ni Minho na si Jungwoo ay isang death row inmate. Kaya kahit patayin si Jung W, walang pakialam. Kaya pumayag siyang makulong para isagawa ang kanyang plano. Inimbitahan si Minho ng warden sa hotel room para aliwin siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hiniling niya na makulong kasama si Jungwoo. Naalala na ngayon ni Jungwoo na si Minho ang pumatay sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kulungan at pumasok si Minho. Nagkatinginan sila. Nang gabing iyon ay nagpadala si Minho ng isang assassin sa bahay para kontrolin ang asawa ni Jung. Sinabi na nilagyan ng droga si Jungwoo tapos kinuha niya yung kutsilyo. Nang gustong saksakin ni Minho ang asawa ni Jungwoo ay biglang tumigil si Minho dahil naalala niyang kaliwete si Jungwoo. Kaya naman nagpalit si Minho ng kanang kamay at sinaksak si Jungwoo, sinabihan ng asawang si Minho ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng gulo sa bahay. Tiniis ni Mrs. ang sakit at binuksan ang kamera. Ilang sandali pa, nagising si Jung at sinabi ni Minho na kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak, si Jungwoo ay kailangang maging mamamatay tao. Nakita ni Jungwoo na nasugatan si Minho sa kamay, ibig sabihin ay nasa hawakan ng kutsilyo ang dugo ni Minho, kaya inilipat ni Jungwoo ang evidence knife sa ibang kutsilyo at itinago ito. Matapos maaresto at makulong si Jungwoo, sinuhulan ni Minho ang warden ng bilangguan upang patuloy siyang bugbugin. Napagtanto ni Jungwoo na upang mabuhay, bilang karagdagan sa paghahanap ng kanyang anak na babae, kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na mawala ang kanyang memorya. Dahil dito nawala ng bantay si Minho at hindi na siya pinuntirya. Mula noon, pinilit ni Jungwoo na mawala ang kanyang alaala. Ngunit bago iyon, nag-ukit siya ng clue sa sahig ng piitan. Ngayon ang kanyang memorya ay ganap na naibalik. Ang pagtingin kay Minho sa harap ni Jungwoo ay gusto lang siyang patayin, ngunit dahil sa anak na babae si Jungwoo ay napilitang magpanggap na nawala ang kanyang memorya. Si Jungwoo ay patuloy na nagsusuka sa banyo at gumamit ng malamig na tubig upang pilitin ang kanyang sarili na kumalma sa gabi, nakita ang kanyang kaaway na nakahiga sa tabi niya. Sa sobrang galit ni Jungwoo ay gusto niyang sakalin ang lalaking ito. Ngunit dahil sa anak na babae, sa wakas ay tumigil siya. Kinabukasan, nagpatuloy si Minho sa pagsisiyasat kay Jungwoo. Sinadya ni Minho ang eksenang nagmamakaawa sa kanya ang asawa ni Jungwoo noong malapit na itong patayin. Habang nagsasalita ay lumingon si Minho para atakihin si Jungwoo. Tapos nawala ng kontrol si Jungwoo at sinakal ang leeg ni Minho. Ang takot na preso ay dali-daling hinaila palabas si Jung.
Nakita ni Jungwoo ang masasamang ngiti ni Minho at biglang natauhan. Ito ay maaaring magdulot ng buhay ng kanyang anak na babae. Sa kritikal na sandali, tinanong ng tiyuhin kung sino ang kumain ng tinapay ni Jungwoo, kaya kumilos si Jungwoo at hiniling pabalik ang tinapay. Sabi ng kaibigan, mababaliw si Jungwoo dahil lang sa isang pirasong tinapay. Sumabay na rin si Jungwoo para hindi ma-expose. Dahil doon, pansamantala niyang niloko si Minho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa rin basta-basta sumuko si Minho. Hiniling ni Minho sa gwardya ng bilangguan na ipaalam kay Jungwoo na may isang batang babae na dumalaw sa kanya para isipin niya na anak niya ito. Pero alam ni Jungwoo, bitag iyon ni Min kaya mabilis siyang sumigaw na parang baliw. Patay na ang anak ko. Bakit mo pinagtatawanan ang acting na ito? Niloko niya si Minho na nakatingin sa gilid. Naniniwala si Minho na hindi na nabawi ni Jungwoo ang kanyang memorya, ngunit dahil doon, ayaw patayin ni Minho si Jung W, ngunit gusto niyang makipaglaro sa kanya. Sinabi ni Minho sa warden na ilipat si Jungwoo sa Busan Prison dahil ang kulungan na iyon ang pinakamagulo sa Korea. Madalas may kakaibang pagkamatay ng mga kriminal. Ipinalam ito ng nakababatang bayaw kay Jungwoo. Napagtanto ni Jungwoo na ito pala ang pakulo ni Min. Alam na kung talagang pumunta siya sa Busan, malamang na siya ay papatayin. Kaya ngayon kailangan niyang mag-isip ng paraan para maitago siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang gwardya ng bilangguan at pinilit siyang ilipat ang mga bilangguan. Nakatali si Jungwoo at isinakay sa kotse. Tuwang-tuwa na nanood si Minho, pero biglang nagsumbong ang mga nasasakupan niya sa warden na may problema. Lahat ay sumugod sa piitan kung saan nakakulong lang si Jungwoo. Pumasok si Minho at agad na sumigaw ng malakas. Nakita niya pala ang pangalan niya na nakasulat sa blood on the wall. Naintindihan naman ni Minho na naka-recover na si Jungwoo ng memory, kaya agad niyang inutusan ng warden na ibalik si Jungwoo. Kaya lang, nakatakas si Jungwoo mula sa nakakatakot na kulungan sa Busan at matagumpay na naibalik. Ang dalawang sinumpaang magkaaway ay opisyal na ngayong tapat sa isa't isa. Sinadya ni Minho si Jungwoo at sinabing kahit alam mong pinatay ko ang asawa mo, wala kang magagawa. Si Jungwoo ay labis na nagalit ngunit wala siyang magawa. Higit pa rito, iminungkahi ni Minho ang paglalaro para makita kung sino ang unang makakahanap ng anak ni Jungwoo. Kung nalaman ni Minho ng mas maaga, mawawalan siya ng buhay. Hindi na mapakali si Jungwoo. Dumating ang warden para makita si Jungwoo. Gusto niyang malaman kung bakit galit na galit si Minho kay Jungwoo. Ginawa ito ng warden para magkaroon ng dahilan para takutin si Minho. Gusto ni Jungwoo na ilihim ito at huwag sabihin kahit kanino, ngunit itinaas ng warden ang kanyang kamay and signal the warden na itaas ang kanyang baril. Ngayon, kung binaril ng warden si Jungwoo Dead Society ay iisipin lang na nakatakas si Jungwoo sa kulungan at binaril patay. Binigyan ng warden si Jungwoo ng 3 araw para pag-isipan ito, at pagkatapos ay umalis pabalik sa selda. Buong magdamag si Jungwoo na pagpasyahan niyang hindi na lang siya maupo doon at maghintay na mamatay, tinitingnan ang sarili sa salamin. Nakaisip agad si Jungwoo ng isang nakakalokong planong pagtakas. Sinamantala ni Jungwoo ang oras sa labas upang subukan ang kanyang makakaya na gilangin ang basag na salamin upang maging hugis ng kutsilyo. Sunod, binili niya ang susi para mabuksan ang posas mula sa prisoner 7,146. Ibinigay ni Jungwoo ang natapos na piraso ng salamin kay Cholsek. Nang nakapila na ang lahat ng mga kriminal, biglang sinaksak ni Cholsek si Jungwoo sa tiyan. Pagkatapos ay pinasok niya ang piraso ng baso sa kamay ni Minho. Ito ang plano ni Jungwoo na tumakas. Si Minho ang naging scapegoat at ikinulong sa isang madilim na piitan. Tiniis ni Jungwoo ang sakit at dinala sa medical room. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng doktor at nakiusap sa doktor na intindihin agad ang intensyon ni Jungwoo. Sinabi niya sa gwardya ng kulungan na ang tiyan ni Jungwoo ay napunit ng husto kaya kailangan itong dalhin kaagad sa ospital upang mailigtas. Kaya pinasakay si Jungwoo sa kotse at dinala. Kasabay ng pagtatago ni Sungju. Daan-daang mga asasin ni Minho ang dumating at galit na hinanap siya. Naghanap sila kung saan-saan, walang nawawala kahit isang lugar. Mabuti na lang at nakapagtago si Sungju sa sulok ng rehas at nakatakas. Noong gabing iyon, dinala ni Sungju si Yeon sa bahay ng matalik na kaibigan ni Jungwoo para magtago. Ayon kay Jungwoo, ang kaibigang ito lang ang mapagkakatiwalaan niya. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, ang maliit na si Yeon ay nagkaroon ng matinding sipon at kinailangang dalhin sa ospital. Narinig ng mga kampo ni Minho ang balita at agad na pumunta sa ospital na ito. Mabilis silang pumasok at galit na hinanap ang mga higaan ng ospital, nakitang mabilis na binuhat ni Sungju si Yeon palabas ng pinto sa likod. Nagpasya siyang dalhin siya sa ospital ni Minho.
Ito ang ospital kung saan ginagamot si Jungwoo. Inutusan din ni Minho ang prison warden na dalhin siya sa ospital na ito. Sa oras na ito, si Jungwoo ay nasa ospital. Nang walang tao, kinuha niya ang susi para buksan ang posas, ngunit hindi niya ito mabuksan kaya napagtanto niyang niloko siya. Sa kabutihang palad sa oras na ito ay nagpa siya ang nakababatang bayaw ni Jungwoo na tulungan siya. Pinili niya ngayon na magtiwala kay Jungwoo. Binuksan niya ang posas at iniwan ang kanyang telepono sa damit ng doktor. Sinabi niya kay Jungwoo na subukang iligtas iyon at bumalik. Pinigilan ni Jungwoo ang matinding sakit at tumakbo ng matagal hanggang sa marating niya ang parking garage. Tinawagan niya si Yunhai at sinabihang sunduin siya sa ospital. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Yunhai na doon din ginagamot ang kanyang anak. Narinig iyon ni Jungwoo at napatigil siya sa pagtakbo. Tinanggap niya ang panganib at bumalik upang makita ang kanyang anak na babae. Pinigilan ni Jungwoo ang kanyang sakit at sinubukang kumilos ng mahinahon. Dahil doon, nalampasan niya ang nurse sa pediatric ward. Sa wakas, natagpuan niya ang anak na inaasam-asam niya tuwing gabi. Marahil ay matagal nang naging ganito kasaya si Jungwoo. Sa labas, dumating na si Minho at ang prison warden. Inutusan ni Minho ang mga ahente na hanapin ang buong ospital. Sa silid ng ospital, muli ring nakilala ni Jungwoo si Sunju. Mabilis na nakatakas ang dalawa sa ospital. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga subordinate ng Minho sa lahat ng dako. Bukod dito, mayroon silang mga kamera at agad na iniulat na si Jungwoo ay nasa ikatlong palapag. No choice silang tatlo kundi magtago sa storage room. Iminungkahi ni Sangju na tumawag ng pulis dahil kapag nakita nila si Yeon, mapapatunayan nilang hindi pinatay ni Jungwoo ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jungwoo na nasuhulan ng gobyerno. Iminungkahi niya na akitin niya ang iba para maalis ni Sangju si Yeon sa ibang paraan. Anyway, magkikita sila sa parking garage makalipas ang 20 minuto. Kaya, lumabas si Jungwoo para akitin ang iba na habulin siya. Sinamantala ni Sangju ang pagkakataon na dalhin si Yeon sa parking garage. Hinawakan ni Jungwoo ang kanyang tiyan na malubhang nasugatan habang sinusubukang makatakas. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakarating na rin siya sa parking garage. Nakita niya si Sangju sa sasakyan sa harap niya. Kulang na lang sumakay siya sa sasakyan para makatakas sa lugar na ito. Ngunit nang ilang hakbang na lang ang layo niya sa naghihintay na sasakyan ay nasagasaan ng mga kampa ni Minho. Si Jungwoo ay sinenyasan si Sangju na kunin si Yeon at tumakbo palayo habang siya ay tumakbo sa ibang direksyon upang akitin ang iba. Nasiyahan si Jungwoo na nakatakas ang kanyang anak at siya ay nahimatay. Nang magising si Jungwoo, nakita niya si Minho sa harapan niya. Diniin ni Minho ng husto ang sugat ni Jungwoo na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Kasabay nito, sinabi ni Minho na ipapahanap niya sa kanyang mga subordinate ang anak ni Jungwoo araw at gabi. Dinala si Jungwoo pabalik sa medical room. Sinuri ng doktor at nalaman na hindi siya inoperahan sa ospital. Nakiusap si Jungwoo sa doktor na operahan siya. Ngunit hindi alam ng doktor kung paano magsagawa ng operasyon. Bigla niyang naalala na ang kasama ni Jungwoo ay isang surgeon. Ang tiyuhin at ang doktor ay nagtulungan upang maisagawa ang operasyon, salamat sa kung saan matagumpay na nailigtas si Jungwoo. Ilang sandali pa, nakalabas na si Minho sa kulungan at bago umalis ay sinabihan niya si Jungwoo na lalabas siya at papatayin ang anak ni Jungwoo gamit ang sariling mga kamay. Si Jungwoo ay labis na nagalit ngunit walang magawa. Makalipas ang ilang araw, maayos na muli si Jungwoo. Alam niyang habang tumatagal siya rito, mas magiging delikado ang kanyang anak. Kaya ngayon kailangan niyang makatakas ng mas maaga. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Jungwoo na isama si Chusik para makatakas. Sinamantala muna ni Jungwoo ang warden. Sinabi ni Jungwoo sa warden na pinatay ni Minho ang kanyang kambal na kapatid. At naninirahan sa kanyang disguise. Ang balitang ito ay nagpasigla sa warden. Tinanong ng warden si Jungwoo kung mayroon siyang anumang ebidensya. Nagsinungaling muli si Jungwoo na magsusumbong siya kapag naalala niya kapalit ng pagpapaubaya sa kanya ng warden na maghatid ng tanghalian. Salamat sa napagmamasid ni Jung W bawat sulok ng kulungan. Una, sinamantala ni Jungwoo ang pagkakataon na gumawa ng mga gawain at nagnakaw ng file, pagkatapos ay ibinigay ito kay Chusik habang naghahatid ng tanghalian. Tuwing gabi, silang dalawa ay nagtutulungan upang makita ang mga tornilyo sa bakal na pinto. Natuklasan nila na kailangan lang nilang sirain ang 7 pinto para makaalis dito. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga aksyon ay nakita ng matabang lalaki. Kaya gusto din sumali ng matabang lalaki. Lumalabas na bago makulong, bumili ng lottery ticket ang matabang lalaki at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nanalo ng 2 bilyong won.
Kung hindi lumabas ang taong mataba para kunin ang premyo, mag-e-expire ang deadline sa loob ng 10 araw. Kaya ngayon kailangan nilang tumakas sa lahat ng paraan. Noong araw na iyon, nag-udyok ang grupo ng isang maliit na kaguluhan. Sinamantala ng matabang lalaki ang pagkakataon para nakawin ang grupo ng mga susi ng bantay ng kulungan. Baka raw kasi natakot maparusahan ng jailer kaya hindi niya ito sinumbong. Kaya nasa kanila ang mga susi at hindi na kailangan pang putulin ang pinto. Ngunit ang problema ay kailangan nilang malaman kung aling pinto ang binuksan ng mga susi na iyon. Mula noon, nagsimulang obserbahan ni Jungwoo ang mga bilanggo. Natuklasan niya na madalas nilang binibilang ang mga susi bago buksan ang pinto. Nakaayos pala ang pagkakasunod-sunod ng mga susi ayon sa mga numero sa bakal na pinto. Ngunit ang kanilang kakaibang pag-uugali ay natuklasan din ng dalawang preso. Walang choice si Jungwoo kundi sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kanyang plano at imbitahan silang sumali sa prison break team. Ngunit ang tatlong tiyuhin ay ilang sandali na lamang at nakalabas na sa kulungan, kaya nagpasya silang hindi na tumakas kundi tulungan si Jung na manligaw at ang kanyang grupo. Dahil karaniwang hindi nagbabantay ang mga gwardya sa bilangguan laban sa mga matatanda, pumunta ang tiyuhin sa silid ng kamera para i-record ang mga panuntunan sa pagbabantay. Natuklasan ng tiyuhin na ang kamera ay iikot minsan sa 1 minuto. Kasabay nito, tinulungan din sila ng tiyuhin na gumuhit ng mapa ng kulungan. Sa pagtakas na ito ay magiging mas madali. Nang nasa labas na ang grupo, may nadiskubre ding mahalagang bagay si Jungwoo. Ang bintana lang ng kwarto ng warden ang walang wire mesh, at ito rin ang huling pintong madadaanan. Nang gabing iyon, nagpasya si Jungwoo na subukang tumakas. Maingat niyang inoras ang kanyang pagtakas, para maiwasan niya ang security camera. Ngunit nang makarating siya sa revolving door, natuklasan niyang hindi ito gagana sa gabi. Kaya pansamantalang itinigil ang planong pagtakas dito. Kinabukasan, nang dumaan ang bantay ng bilangguan sa grupo ay agad na bumangon at kumilos, dahan-dahan nilang binuksan ang bintana para makalabas si Jungwoo sa silid. Habang naglalaro ang warden, may 10 segundo si Jungwoo para buksan ang pinto nang hindi na-detect ng camera, kasama na ang pag-lock nito gaya ng dati. Pagkatapos ay tumakbo siya sa itaas at nang hindi pinapansin ng prison guard, binuksan niya ang door number 2. Kailangan niyang mag-time ng mabuti para makaiwas sa camera. Ang pinto number 3 ay maayos ding nabuksan at matagumpay na nakapasok si Jungwoo sa silid ng warden ng bilangguan. Oo naman, ang mga bintana dito ay palaging bukas ng walang wire mesh, kaya madaling umakyat si Jungwoo. Madali niyang sinundan ang tubo ng tubig sa katabing gusali. Buong pagmamalaking nakatayo si Jungwoo sa itaas na palapag ng gusali, kaya ang kanyang paglalakbay sa pagtakas ay itinuring na kalahating tapos na. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ng warden mula sa ibaba. Natuklasan niyang may mga nagbebenta ng sigarilyo sa kulungan, kaya nag-utos siya ng agarang sorpresang inspection sa lahat ng mga selda. Kaya nagmamadaling bumalik si Jungwoo sa dating daan, muntik na siyang tumakbo papunta sa warden pabalik. Sa opisina, labis ang paghihinala ng warden nang makita niyang bukas ang bintana, kaya't dinaikit niya ang kanyang ulo sa bintana upang tingnan kung nakatayo si Jungwoo doon. Sa kabutihang palad, hindi siya nadiskubre sa oras na mag-ulat ang nasasakupan na handa na ang inspection. Kaya pinangunahan ng warden ang mga nasasakupan upang magsuri, ang cell. Nag-alala ang mga preso kay Jungwoo dahil hindi pa ito bumabalik. Kung nalantad ngayon, lahat silang 6 ay madawit. Mabilis na bumalik si Jungwoo kaya hindi niya napansin na ni-record siya ng camera. Sa sandaling ito, binuksan ng gwardya ng bilangguan ang pinto ng selda ni Jungwoo. Tinanong ng prison guard kung nasaan si Jungwoo, at lahat silang 6 ay natahimik sa takot. Biglang lumabas ng banyo si Jungwoo. Dahil dito, nakatakas ang grupo sa interogasyon ng gwardya ng bilangguan. Kinaumagahan, umupo silang 3 sa labas at pinagpatuloy ang pag-aaral sa natitirang daan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagsasalita siya, dinala ng nakababatang bayaw si Jungwoo sa opisina at saka pinakita sa kanya ang camera video na nakunan si Jungwoo. Alam na pala ng nakababatang bayaw na buhay pa ang kanyang pamangkin. Kaya siya pumunta dito. Kailangan sabihin ni Jungwoo na pinatay ni Minho ang kanyang asawa at sinisi siya. Galit na galit ang nakababatang bayaw nang malaman niya ang totoo upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae. Iminungkahi ng nakababatang kapatid na tulungan si Jung na makatakas mula sa bilangguan. Sinabi rin ni Jungwoo kay Yunhai ang tungkol sa kanyang planong pagtakas habang nasa kulungan. Hiniling niya sa kanya na bilhan siya ng ilang casual na damit na isusuot pagkatapos tumakas at ipinadala ito sa inabandonang istasyon ng tren sa tabi ng bilangguan. Nang maayos na ang lahat, isang insidente ang nangyari.
Tinawag ng warden ng kulungan si Jung-woo sa kanyang silid at binyantaan na kailangan mong magdala ng ebidensya para i-blackmail si Min-ho sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ililipat niya ang kulungan sa Busan. Nang bumalik si Jung-woo sa selda, nagpasya siyang tumakas sa loob ng 3 araw. Noong gabing iyon, sinubukang tumakas muli ni Jung-woo sa layuning unti-unting putulin ang bakal na mesh ng huling pinto. Pagkatapos ay gumamit siya ng dumi para ibalat kayo ito na parang hindi naputol. Kinaumagahan ay masayang nakaupo silang 3 sa bakuran, ang tanging kailangan lang nilang mapagtagumpayan ay ang huling bantayan. Kinailangan nilang umakyat sa tore ng bantay na iyon upang makatakas. Sa mga oras na ito, masaya ang prison warden dahil naisip niyang malapit na siyang magkaroon ng ebidensya para i-blackmail si Min-ho. Hindi niya sinasadyang nadiskubre na may nakatapak sa windowsill, kaya nagpasya siyang palitan ng lock ng kwarto. Noong gabing iyon gaya ng naka-schedule, nagdala si Inhay ng mga damit sa inabandonang istasyon ng tren. Hinintay niyang makatakas si Jung-woo mamaya. Sa bandang ito, sinimulan na ng grupo ni Jung-woo ang kanilang plano. Ang mga kumot ay pinunit sa mga piraso at itinali sa mga lubad. Bago umalis, hiniling ng tiyuhin ang matagumpay na pagtakas nilang 3. Lumipat ang grupo sa kahabaan ng nakaplanong kalsada at madaling dumaan sa 3 pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makarating sila sa silid ng warden, nakita nilang pinalitan ang mga kandado. Ngunit ngayon ang kanilang huling pagkakataon. At hindi na sila nakatalikod. Nagpasya si Jung-woo na diretsong basagin ang salamin na pinto, nang marinig ang ingay na pinuntahan ng warden sa gilid na ito. Dumaan na silang 3 sa bintana ng kwarto ng warden. Sinundan nila ang tubo ng tubig sa tapat ng gusali sa tamang oras upang magtago. Nang mabilis na sumilaw ang mga spotlight, narating nilang 3 ang huling pinto. Pinunit ni Jung-woo ang bakal na lambat para madaanan ng grupo. Tumakbo sila ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang searchlight. At tuluyang nakarating sa paanan ng bantayan. Ngayon, kailangan na lang nilang lagpasan ang tore ng bantay para umakyat. Binuksan nilang 3 ang pinto at pumasok sa tore, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng hamarang sa kanila ay ang nakababatang bayaw ni Jung-woo. Hiniling niyang bantayan ang tore ng bantay upang tulungan silang 3 na makatakas. Kaya matagumpay na nakaakyat silang 3 sa observation tower. Ang pinuno ng shift ay nakikinig ng musika at hindi pinansin, kaya't marahang itinali ng grupo ang lubid at pinabayaan ito sa ibabaw ng rehas. Isa-isa silang maayos na nakarating. Diretso ang nakababatang bayaw para makitang manligaw si Jung. Pagkatapos noon ay ligtas ding nakarating si Jung-woo. Tahimik ding nagdasal ang 3 tiyuhin sa silid. Hanggat walang alarma, magtagumpay sana ang grupo ni Jung-woo. Pagkalapag pa lang ni Jung-woo ay nagtakbuhan silang 3. At sa sandaling iyon, natuklasan ng pinuno ng shift na nakatali pa rin ang lubid sa rehas. Bumunot siya ng baril at babarilan na sana ang 3 tao sa ibaba, ngunit nahawakan ng nakababatang bayaw ang baril ng shift leader at mabilis na tumakbo palayo ang 3. Sa oras na ito, bumalik ang warden at nakita ang sirang salamin na pinto. Agad namang tumunog ng malakas ang alarm. Natuklasan ng warden si Jung-woo at ang 2 nakatakas na mga bilanggo. Mabilis siyang nagpadala ng daan-daang libong pulis para hanapin sila. Mabilis na tinanggal ng hepe ang tali para sirain ang mga ebidensya dahil kapag nalaman ito ng warden ay mapaparusahan din sila. Si Jung-woo at ang 2 bilanggo ay tumakbo sa tulay. Pero kung patuloy silang magsasama ng ganito, mahuhuli silang lahat. Kaya iminungkahi ni Jung-woo na maghiwalay silang 3 at tumakbo. Itinaya ni Jung-woo ang lahat ng ito sa kanyang sarili upang magambala ang mga pulis. Napagkasundoan nilang 3 na magkita sa pabrika sa tabi ng istasyon ng tren. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang sandali tumakbo, nakilala ni Jung-woo ang pulisya ng trapiko. Nang makita ang kamisete ng bilanggo, agad na itinaas ng mga pulis ang kanilang mga baril para kontrolin siya. Tumatakbo ang 2 pa ng makarinig ng putok ng baril. Matapos ang mga putok ng baril, bumagsak din si Jung-woo. Iniligpit ng mga pulis ang kanilang mga baril para tingnan si Jung-woo, ngunit biglang nag-counter-attack si Jung-woo at pinusasan ang pulis ng masagasaan ng prison guard si Jung-woo, nakaalis na. Sa bandang ito, nakarating na ang 2 teammates sa abandonadong train station at nakita nila ang mga damit na naiwan ni Yeon-hae, kaya mabilis na nagpalit ng damit ang 2. Sa gilid na ito, si Jung-woo ay tumatakbo palayo na may 12-12 ng mga gwardya ng kulungan na humahabol sa kanya mula sa likuran. Itinalaga ng warden ng bilangguan si Jung-woo bilang pangunahing target na makuha. Hinula niya na si Jung-woo ay tatakbo sa pabrika sa tabi ng istasyon, tulad ng iniisip ng warden ng bilangguan na si Jung-woo ay talagang tumatakbo patungo sa lugar na ito. Sa kabutihang palad, dumating si Yeon-hae upang kunin sila sa kritikal na sandali.
May dalawa pang teammates sa sasakyan, kaya hinatid na lang ni Yunhai ang tatlo sa mga pulis. Dumating ang warden ng bilangguan sa inabandonang istasyon ng tren, at wala nang natira. Kaya pansamantalang nakatakas silang tatlo. Bumalik ang warden sa kanyang silid at sumakit ang ulo dahil sa prison break na ito. Matapos makipag-usap sa kanyang mga subordinate, nagpa siya ang warden na pagtakpan ang prison break na ito, at palihim nilang hahabulin si Jungwoo. Nakita ni Jungwoo na hindi ito iniulat ng balita, at naunawaan na itinatago ito ng warden, kaya mas kapaki-pakinabang para sa kanya na mahanap ang kanyang anak na babae. Hiniling ni Fatty na umalis sa grupo para kunin ang 2 bilyong won lottery ticket. Sa gilid na ito, sina Samyo at Yon ay hinahabol ng mga asasin. Nagmamadaling sumakay ang dalawa sa sasakyan at pinaandar ang makina para tumakbo palayo, ngunit hindi nila alam na may nakalagay na tracking device sa ilalim ng sasakyan. Nakita ni Jungwoo ang mga subordinate ni Minho na humahabol sa kanila, kaya sinabihan niya si Chulsik na kunin ang address para mahanap ang bahay ni Samyo. Samantala, hinabol nila ni Yunhai ang mga asasin. Pagdating ni Jungwoo sa mall, nakita niya sina Sungjo at Yon, pero nasa unahan ang mga asasin. Mabilis na pinindot ni Jungwoo ang fire alarm, salamat sa nakita ni Sungjo ang mga asasin. Mabilis na kinuha ni Sungjo si Yon at tumakbo palayo. Sina Sungjo at Yon ay nakasakay sa taxi at nakatakas. Sinabi ni Jungwoo kay Yunhai na gusto niyang ipaalam kay Sungjo na nakatakas siya sa kulungan para makontak niya si Sungjo para makita ang kanyang anak. Nakita rin ni So Sungju, na tumatakas, ang abiso na nakatakas si Jungwoo mula sa bilangguan. Mabilis na tinawagan ni Samyo si He para mag-set up ng meeting place. Taos-pusong pinasalamatan ni Jungwoo si Samyo sa pagprotekta sa kanyang anak, at nakipag-appointment din na magkita sa boarding house ng gabing iyon. Sa bahaging ito, isinulat ni Minho na si Jungwoo ay nakatakas mula sa kulungan at agad na nakilala si Junhyuk. Sinabi ni Minho na kapag nakatakas si Jungwoo, tiyak na makakahanap siya ng 2 bagay. Ang isa ay ang hanapin ang kutsilyong may dugo ni Minho nang patayin niya ang asawa ni Jungwoo. At ang isa pa ay ang hanapin ang kanyang anak na si Yon. Inutusan ni Minho si Junhyuk na hanapin ang 2 kutsilyo at hahanapin at papatayin niya ang anak ni Jungwoo. Dumating si Jungwoo sa lugar ng pagpupulong kung saan inayos ni Sungjo na magkita, ngunit natagpuan siyang nakahiga sa pool ng dugo. Si Yon ay kinuha ng mga tao ni Minho. Sa oras na ito, sumugod ang mga pulis sa labas. Si Jungwoo sa loob ay mabilis na tumawag ng ambulansya para kay Sungjo at umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo si Jungwoo sa labas, tumawag si Minho. Sinabi ni Minho na nahuli niya ang anak ni Jungwoo at nagbanta na haharapin siya kaagad. Labis na natakot si Jungwoo nang marinig niya iyon. Sumugod si Jungwoo sa sasakyan para salubungin si Yunhai. Alam niyang mas magiging delikado ang daan. Sinabihan ni Jungwoo si Yunhai na umuwi para makaiwas sa gulo. Simula ngayon, mag-isa na siyang kikilos. Sa panig na ito, nagkaproblema si Minho dahil sa problema sa tax evasion ng korporasyon. Buong araw siyang napapaligiran ng mga reporter. Pagsakay niya sa sasakyan ay nakahinga siya ng maluwag. Pero ilang saglit pa lang ay may bumangga sa likod ng sasakyan. Sinabihan ni Minho ang driver na lumabas at mabilis na harapin ito bago umuwi, habang nakapikit siya at natulog, hinahayaan ang isang tao na magmaneho. Nang imulat ni Minho ang kanyang mga mata at magising, natagpuan niya ang kanyang sarili na dinala sa isang kakaibang lugar. Naka-Jungwoo na rin ang driver. Hindi na masyadong nagsalita si Jungwoo at sinipa si Minho ng diretso sa tiyan. Tinanong kung nasaan si Y, ngunit si Minho ay napakatigas at hindi umimik. Hindi mahalaga. Ginawa ni Jung W. Hindi natakot si Minho, inutusan pa ni Minho ang kanyang mga nasasakupan na kung siya ay namatay, si Y ay dapat patayin kaagad. Walang pagpipilian si Jung W kundi gawin ang anumang bagay kay Minho sa sandaling ito. Kumilos si Choi. Kumuha siya ng sledgehammer at sinimulan itong basagin. Nakita ni Minho na mas baliw pa sa kanya ang sakit. Hiniling ni Minho na ipagpalit ang anak ni Jungwoo sa 2 kutsilyo. Agad namang tinanggap ni Jungwoo ang kahilingan. Iniwan ni Jungwoo si Minho at kinuha ang kutsilyo. Napakabilis, pumunta si Jungwoo sa kakahuyan at hinukay ang 2 kutsilyo. Biglang sumulpot doon ang matalik niyang kaibigan na si Junhyuk. Sinadya ni Junhyuk na linlangan si Jungwoo para ibigay sa kanya ang kutsilyo. Tutulungan niya si Jung na manligaw. Nang marinig na nagsisinungaling iyon, agad siyang hinampes ni Chulsik ng patpat at natamba siya. Kinabukasan, pumunta si Jungwoo sa parke para makipagkita kay Minho para ipagpalit ang kutsilyo sa kanyang anak. Hinatid din ni Minho si Yon doon. Sa wakas ay nakita ni Jungwoo ang kanyang anak na babae sa kanyang harapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong magpapalit na siya ay biglang nagbago ang isip ni Minho at nagmamadaling kinuha si Yon.
Sinubukan siyang sundan ni Jungwoo ngunit wala siyang magawa. Inilayo na lang ni Minho si Yeon sa harap ng kawalan ng magawa ni Jungwoo. Patuloy na nagpupumigla si Jungwoo sa sakit. Ito talaga ang gustong makita ni Minho. Walang choice si Jungwoo kundi pumunta kay Minister Choi at sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Kasabay nito, pinakiusapan siya ni Jungwoo na iligtas si Yeon, kaya dinala si Minho sa interrogation room sa prosecutor's office. Bigla naman siyang sinalubong ni Jungwoo sa labas, narinig niya na natakot din si Minho kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto, pero nakalock ito. Sinabi ni Jungwoo na walang pupunta dito sa loob ng 2 oras. Ngumiti si Minho at sinabing hindi siya masasaktan ni Jungwoo. Ngunit habang siya ay nakakaramdam ng pagmamalaki, ipinadala ni Jungwoo ang mga boses ng hipag at anak ni Minho. Natawa pa si Minho at sinabing hindi naglakas loob na pumatay ng tao si Jungwoo. Sumagot si Jungwoo na hindi siya nang ahas, ngunit hindi sigurado si Chulsik. Binalika ni Minho ang hitsura ni Chulsik nang hawakan niya ang martilyo. Ngayon ay nakaramdam ng takot si Minho. Nagpanggap pala si Chulsik na prosecutor at pumunta sa bahay ng sister-in-law ni Minho na syempre natakot kay Minho. Ngayong si Jungwoo ay may kapatid na babae at anak na lalaki ni Minho, si Minho ay walang pagpipilian kundi pumayag na ipagpalit si Yeon. Ngunit sinabi sa kanya ni Jungwoo na ngayon ay hindi ito isang palitan, ngunit si Yeon ay kailangang palayain. This time, si Minho naman ang magwala sa galit. Nang makitang nababaliw si Minho, sinabihan ni Jungwoo si Minho na itigil na ang pagkain sa kanya dahil sinubukan na ito ni Jungwoo noon, ngunit hindi ito gumana. Binalaan din ni Jungwoo si Minho na kung hindi niya mahanap si Yeon. Sa loob ng 1 oras, sasabihin niya kay Chulsik na harapin ang sister-in-law at anak ni Minho. Tinawagan ni Chulsik si Jungwoo para tanungin kung sino ang una niyang papatayin, pagkarinig nito ay agad namang pumayag si Minho. Napakabilis, natanggap ng nakababatang bayaw ni Yeon si Yeon sa parke. Matagumpay na nailigtas ng panlilinlang ni Jungwoo ang kanyang anak na babae. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng interrogation room. Galit na binuksan ni Minho ang katabing kwarto, ngunit wala na si Jungwoo. Mabilis na tinawagan ni Minho ang asasin at inutusan itong bumalik at hulihin si Yeon at patayin ito. Gayunpaman, nakarating na si Yeon sa simbahan. Napaiyak ang lola nang makita ang kanyang apo. Naniniwala ang biyanan ni Jungwoo kay Jungwoo na hindi mali. Sa oras na ito, dumating din si Jungwoo sa simbahan. Tuwang-tuwa ang mag-ama na magkita silang muli ng ligtas. Tinanong ni Yeon si Jungwoo kung saan nagpunta ang kanyang ina. Sobrang namiss ni Yeon ang kanyang ina. Hindi alam ni Jungwoo kung paano sasagutin ang kanyang anak. Kaya iniba niya ang usapan at tinanong kung pupunta siya sa istasyon ng pulis bukas. Kinabukasan, pumunta si Jungwoo at ang kanyang anak sa istasyon ng pulis. Nakakuha ng atensyon ng media ang dalawa. Labis na natakot si Junhyuk nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito ng ganoon kabilis. Sa interrogation room, sinabi ni Jungwoo ang buong katotohanan. Tinanong siya ng senior leader sa labas kung sino ang tunay na salarin. Sinabi ni Jungwoo na itinago niya ang kutsilyo na ginamit ng mamamatay tao para gawin ang krimen at mayroon pa itong dugo ng mamamatay tao. Kung tungkol sa tunay na mamamatay tao, alam din ni Prosecutor Junhyuk. Sino ang pumatay? Si Jung W. Ang mga salita ay labis na nag-aalala kay Junho. Sa meeting room, tinanong ng senior leader si Junho kung bakit sinabi ni Jung W na alam niya kung sino ang mamamatay tao. Nagtalo si Junho na si Jung W ay nagsisinungaling. Galit na sabi ng senior leader. Kaya bakit sumuko si Jung? Nais ng direktor ng tanggapan ng tagayusig na bigyang katwiran si Junhyo. Magkampihan kasi sila pero pinagalitan din ng leader. Matapos pagalitan ng senior leader, sinalubong ulit ni Junhyuk si Jungwoo at pinatay ang speaker. Pinayuhan ni Junhyuk si Jungwoo na sumuko dahil hindi siya manalo laban kay Minho. Ngunit nakita ni Jungwoo ang ambisyon ni Junhyuk. Pinayuhan ni Jungwoo si Junhyuk na bumalik ngayon. Matapos marinig iyon ay nakonsensya si Junhyuk, kaya agad siyang pumunta sa opisina ni Minister Choi para ipagtapat ang lahat. Pero sakto nang gusto na niyang buksan ang pinto at pumasok, bigla siyang tinawag ni Minho sa rooftop. Sabi ni Junhyuk, ayoko nang tulungan ka, pero sinabi ni Minho na ako at kayo ay magkasabwat. Kung malantad ang mga krimen ni Minho, maaaresto rin si Junhyuk. Ni-record niya ang buong pag-uusap sa isang panulat, kaya ngayon napilitan si Junhyuk na sundin ang utos ni Minho. Agad niyang inutusan si Junhyuk na humanap ng paraan para sirain ang evidence knife. Pagkasabi noon ay tumalikod si Minho at umalis, naiwan si Junhyuk na nakatayo doon na sumisigaw sa hangin. Bumalik si Junhyuk kay Jungwoo at sinabing patuloy niyang pipilitin si Jungwoo sa bingit ng kamatayan.
Parehong walang magawa at nagalit si Jungwoo pagkatapos marinig iyon. Kasabay nito, bumaling ang sister-in-law para guluhin si Minho, at sinabing kung gusto niyang magpatuloy sa buhay, kailangan niyang tanggalin ang kanyang ama na chairman dahil gusto ng kanyang ama na siya ang sisihin. Noong gabing iyon, malalim ang iniisip ni Minho, at may nakakatakot na pag-iisip. Napakabilis, dumating ang muling paglilitis. Nauna nang ibinigay ni Jungwoo ang kutsilyo bilang ebidensya kay Minister Choi. Ibinigay ni Minister Choi ang kutsilyo kay Hai bilang ebidensya. Sa araw ng paglilitis, ipinasa ito ng Hai sa korte. Ang iba ay naghihintay na lamang ng resulta ng autopsy para matiyak na walang nangyari. Personal na dinala ni Minister Choi ang kutsilyo sa lab. Siyempre, hindi pinalampas ni Minho ang pagkakataong ito. Ipinadala niya ang kanyang mga subordinate upang magmaneho ng truck sa assassinate Minister Choi. Bumilis ang mga nasasakupan at naghanda para saksakin si Minister Choi. Ngunit sa pagkakataong ito, nauna nang nagplano si Jungwoo. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw ang isang puting truck na minamaneho ni Cholsek. Hinarang ni Cholsek ang sasakyan ng assassin mula sa pagdaan, at matagumpay na pinilit ang assassin na dumaan sa ibang ruta. Nabigo ang plano, kaya labis na nag-alala si Minho, kaya mabilis niyang tinawagan si Junhyuk para baguhin ang resulta ng pagsusulit. Gayunpaman, pagkarating ni Junhyuk sa gitna, nakita niya si Minister Choi na nagbabantay sa labas. Nang marinig ang balitang ito, tuluyang nawala ng kontrol si Minho. Ngunit sa kagyat na sandali, naisip niya ang kanyang makapangyarihang ama. Agad namang pinuntahan ni Minho ang kanyang ama. At kumilos sa labas ng laro, lumuhad at umiiyak, nagmamakaawa. Hanggat tumulong ang kanyang ama, gagawin ni Minho ang buong responsibilidad para sa pag-iwas sa buwis. Umiyak si Minho at niyakap ang kanyang binti ng sinsero na ang kanyang ama ay naantig at pumayag na kumilos. Makalipas ang 30 minuto, available na ang mga resulta ng pagsusulit. Ibinigay ito ng forensic doctor kay Minister Choi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbago ang mga resulta. Masayang dinala ni Jia ang mga resulta kay Jungwoo. Walang Minho DNA dito. Galit na galit si Jungwoo. Ngunit wala siyang magawa dahil kontrolado siya ng mga gwardya ng bilangguan. Sa panig na ito, labis na nasiyahan si Minho. Kailangan din niyang purihin ang lakas ng ama ng chairman. Ayon sa pangako, kailangan na niyang pasanin ang responsibilidad para sa tax evasion ng grupo. Gayunpaman, ng oras na para lagdaan ang pag-amin, sinabi ni Minho sa paiskal na wala siyang alam. Labis na nagalit ang ama nang marinig ang balita. Kasabay nito, tumayo si Minho sa harap ng portrait ng kanyang kapatid at sinabing oras na para siya ang pumalit sa posisyon ng ama. Kasabay nito, nalaman ni Sungju na patay na si Jungwoo. Nabigo ang apela. Matapang siyang umamin upang tumstigo at kasabay nito ay ipinaliwanag niya ang detalye tungkol sa pagpatay sa asawa ni Jungwoo na si Sungju ay sinabi rin na mayroon siyang ebidensya sa kanyang mga kamay. Inilabas ng tanggapan ng tagayusig ang lahat ng inamin ni JW. Kaya naging sentro na naman ng media si Minho. Nang harapin ang tanong ng reporter, ipinagtanggol ni Minho ang kanyang sarili sa pagsasabing siya ay kumuha ng ilang Hudyo at may mga Hudyo na napupuot sa kanya. Kaya ginawa iyon ng isang lalaki. Sa panig na ito, inayos ni Minister Choi na magkita sina Jungwoo at Sungju. Sinisi ni Jungwoo si Sungju sa pagkuha ng ganoong panganib dahil maaari siyang patahimikin ng isang assassin. Ngunit sinabi ni Sungju na hanggat sinabi niyang may hawak siyang ebidensya, malalantad ang kahinaan ni Minho. At saka, sa detention center, hindi sana siya mapatay ni Minho. Ngunit naisip ni Sungju na ang mga bagay ay masyadong simple. Tinawag ni Minho ang kanyang mga nasasakupan upang alisin ang saksi sa bilangguan. Noong gabing iyon sa silid ng detention, nakatanggap ng utos ang pulis na umalis. Sa sandaling iyon, pumasok ang assassin ni Minho, pumunta sa selda ni Sungju, binuksan ang pinto, at mabilis na gumamit ng lason para patayin si Sungju. Pagkatapos gamit ang lubid para gumawa ng peking eksena, iniwan ni Sungju ang kanyang buhay. Mag-isa. Ilang sandali pa ay dumungaw si Jungwoo at nakita lamang ng prison guard na kinukuha ang katawan ni Sungju. Ang eksenang ito ay labis na nagpagalit kay Jung. Kinailangang mamatay si Sungju dahil lang sa pagtulong niya kay Jung na manligaw. Kaagad, nagsagawa ng press conference ang tanggapan ng tagayusig upang ipahayag na si Sungju ang pumatay sa asawa ni Jungwoo, at pagkatapos ay umalis sa buhay dahil sa takot sa parusa. Sa bandang ito, pumunta si Minho sa opisina ng chairman. Nagbanta ang kanyang ama na isisiwalat si Minho sa kasong pagpatay dahil tumanggi siyang umamin sa pag-iwas sa buwis. Nakipagtalo pabalik si Minho at sinabi sa kanyang ama na mamatay na. Ang galit na ama ay dumampot ng isang patpat at pinalo ang layaw na anak.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanlaban si Minho at inihagis ang patpat sa lupa, pagkatapos ay nagsalita pa ng ilang masasakit na salita, dahilan para inatake sa puso ang kanyang ama. Kinuha ni Minho ang pagkakataong iyon, inihagis ni Minho ang mga dokumento sa mesa. Ito ang lahat ng mga talaan ng pag-iwas sa buwis na nakolekta ng kanyang hipag. Gagamitin sila ni Minho para pabagsakin ang kanyang ama at kunin ang kapangyarihan. Nang makitang inatake sa puso ang kanyang ama, nagpatuloy si Minho sa pagsasalita. Galit na galit ang ama, na-stroke siya at bumagsak sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, biglang may naisip si Minho na nakakatakot. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at sinabing napakabuti kung mamatay ka. Pagkatapos ay sisisihin mo ang lahat. Hinawakan ng ama ng mahigpit ang binti ni Minho, at nagpumiglas. Nakita ni Minho ang kanyang ama na namatay sa kanyang harapan, ngunit kalmado pa ring umalis. Iniwan ang kanyang ama na mamatay ng hindi makatarungan, nakahiga sa sahig. Ang kanyang ama rin ang naging salarin na nagpasa ng lahat ng kasalanan ng grupong Changyoon. Pagkatapos nito, pinalitan din ni Minho ang kanyang ama bilang chairman ng grupo. At the same time, last try na ni Jungwoo. Tinanong ni Yunhai si Jungwoo kung ang namatay na si Sungjo ay ang pumatay sa kanyang asawa. Kailangan lang sabihin ni Jungwoo na oo, at siya ay palayain, at ang kanyang kaibigan na namatay ng hindi makatarungan ay magkasala habang buhay. Pero oo pa rin si Jungwoo, dahil kailangan niyang palayain para ipaghiganti si Minho para kay Sungju. Pagkalipas ng 2 buwan, pinalaya si Jungwoo at naibalik sa kanyang posisyon bilang tagayusig. Opisyal na ring umupo si Minho bilang chairman ng grupo. Lumabas si Jungwoo na hindi inaasahan ni Minho. Kumain si Minho kasama si Jungwoo at iminungkahi na isantibi ni Jungwoo ang lahat ng galit. Inimbitahan ni Minho si Jung W na maging subordinate niya bilang law director. Nais nang makasalaan ng Minho na panatilihin si Jung W sa kanyang tabi upang kontrolin si Jungwoo. Nang marinig ang imbitasyong iyon, naglabas si Jungwoo ng 5,001 bill at inihagis ito sa mesa, pagkatapos ay umalis na iniwan si Minho na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Noong gabing iyon, sinimulan ni Jung W at Chelsea ang kanilang planong paghihiganti. Nagsimula sila sa assassin ni Minho. Hanggat nagsasabi ng totoo ang pumatay, kailangang magbayad si Minho kahit gaano pa karaming trick ang kanyang gamitin. Sinundan nilang dalawa ang pumatay. Dinala silang dalawa ng killer sa isang abandonadong pabrika. Kakaiba, nanatili siya roon ng mahabang panahon nang hindi umaalis. Sa sandaling iyon, isang truck ang sumugod at natama ng killer si Jungwoo. Mabilis itong naiwasan ni Jungwoo. Si Chulsik, na kadalasan ay napakatapang ngunit nakaramdam ng matinding takot ngayon, si Chulsik ay patuloy na sumisigaw. Umasa si Jungwoo sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho upang matagumpay na mawala ang pumatay. Dahil nabigo ang planong sundan ang pumatay, binago ni Jung W ang kanyang plano. Una, naglagay si Jung W ng isang sekretarya sa tabi ni Minho upang maunawaan ang kanyang pang-araw-araw na schedule. Pagkatapos ay tinalakay ni Jungwoo ang plano kay Minister Choi. Nais ni Jung W na gamitin si Jennifer, na pinatay ni Minho bilang pain na ipinatupad ang pumatay upang ipakita ang kanyang kahinaan. Kaya tinawagan ni Minister Choi ang kanyang mga nasasakupan para magpakalat ng fake news. Agad na iniulat ng TV na natagpuan ang bangkay ni Jennifer. Nag-aalala ang pumatay. Nang makita niya ang balita, paano nila ito natuklasan pagkatapos niyang itago ito ng husto. Dahil sa takot na mapag-alitan siya ni Minho, mabilis siyang nagmaneho papunta sa burial site para tingnan. Tumakbo ang killer sa kakahuyan kung saan inilibing ang bangkay. Halatang wala pang nakatuklas nito, pero hindi niya inaasahan na pupunta rito sina Jungwoo at Chulsik. Nang malaman ng killer na siya ay nakulong, sinubukan niyang tumakas, ngunit pinatumba siya ni Chulsik sa lugar. Nagsimulang maghinala si Minho sa sekretarya. Alam ni Minho na matagal nang kasama ng presidente ang secretary kaya siguradong alam ng taong ito na peke siya. Binalak ni Minho na lasunin ang sekretarya para kitilin ang buhay ng isang ito. Pero dahil sa kung anong urgent ang mahalaga, kailangang bumalik ni Minho sa opisina. Pagkaalis ni Minho ay agad na ipinaalam ng sekretarya si Jung W. Maagang nakilala pala ni Jung W ang sekretarya at nakumbinsi siya na siya ang nakakaalam ng sikreto ni Minho. Kung pinatay ni Minho ang kanyang ama, papatayin din ang sekretarya. Kaya kinailangan ng sekretarya na pumanig kay Jung W para masiguro ang kaligtasan. Bumalik si Minho sa opisina at laking gulat niya dahil may picture ni Jennifer sa dingding. Biglang sumulpot si Jungwoo at sinabing, "Pinatay mo ba si Jennifer?" Hinanap ko ang katawan niya. Mabilis na tinawagan ni Minho ang killer para kumpirmahin, ngunit hindi niya inaasahan na nasa kamay ni Jungwoo ang telepono ng killer.
Ngayon ay si Minho na ang magwala, at agad na dinala ni Jungwoo ang mga tao sa villa upang maghanap ng mga pahiwatig. Naghanap sila ng ebidensya na pinatay ni Minho si Jennifer dito. Napakabilis, natuklasan ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Mabilis na iniulat ng direktor ng Procuracy ang balitang ito kay Minho. Pagkarinig ni Minho ay lalong nagpanik si Minho. Mabilis na tinawagan ni Minho si Junhyuk at sinabi sa kanya na mabilis na hanapin ang pumatay sa kulungan at patayin kaagad ang taong ito, ngunit hinanap ni Junhyuk ang lahat ng mga selda ngunit hindi mahanap ang pumatay. Mabilis na tumakbo ang direktor ng Procuracy para salubungin si Junhyuk. Saktong dumating si Jungwoo. Tinanong ng direktor ng Procuracy kung nasaan ang pumatay. Sinabi ni Jungwoo na ang pagkakahuli sa pumatay ay isang sikretong hindi mabubunyag. Nang marinig ito, malakas na sinabi sa kanya ng direktor na mabilis na palayain ang pumatay. Sa puntong ito, sinabi ni Jungwoo na noong pinatay si Sangju sa bilangguan, ang lahat ng mga kamera ay naka-off, at ang mga gwardya na nagbabantay ay inutusan din na umalis. Obvious naman na may force behind the scenes na umalalay sa kanya. Malapit ko nang imbestigahan ang hamak na ito. Ang direktor ng Procuracy ay labis na nag-aalala pagkatapos marinig ito. Sa gilid na ito, ibinaon ni Chilsek ang pumatay sa lupa at pagkatapos ay gumamit ng larwang truck upang hampasin ito sa mukha. Sumunod, naglaro ng golf si Chilsek sa harap ng pumatay na tinatakot siya hanggang sa takot. Hindi pa rin tumitigil si Chilsek. Gagamit na sana siya ng patpat para durugan ang lahat ng ngipin ng killer. Sa sandaling ito, lumitaw si Jungwoo. Ibinaba niya ang ebidensya na 3 tao ang pinatay ng killer. Alam daw niya na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Minho. Kung pananagutan ng killer si Minho, tiyak na masentensyahan siya ng kamatayan. Para naman kay Minho, magpapatuloy siyang mamuhay ng walang pakialam. Walang dahilan para isakripisyo ang sarili para sa masamang tao na nagsamantala sa kanya. Kung umamin ang pumatay, ngayon ay hihingi si Jungwoo ng bawas sa sentensya. Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pumatay ay natural na pumili ng buhay. Kaagad pagkatapos noon, ipinatawag si Minho sa opisina ng Piskalya. Dinala rin ni Jungwoo ang killer pabalik sa headquarters. Nakilala ni Minho ang killer sa banyo. Sinabihan niya ang pumatay na umamin sa pagpatay kay Jennifer. Kapag nakulong ang pumatay, aayusin niya ang 2 taong sentensya para sa pumatay. Tapos tinanong ni Jungwoo si Minho. Ipinakita niya ang blood test ni Minho Jennifer sa villa. Paano mo ito matatanggihan ngayon? Pero ngumisi si Minho at sinabing, I have more than 20 villas. Paano ko malalaman kung ano ang nangyari sa bawat villa? Sa oras na ito, pumasok si Minister Choi upang iulat na inamin ng killer ang pagpatay kay Jennifer. Laking tuwa ni Minho nang marinig niya ito. Ang hindi inaasahang ginawa ni Jung ay nanligaw ng labis na galit. Tumakbo si Jungwoo para sunggaban ang killer at pagalitan, pero matigas pa rin ang ulo nito. Ang eksena ay nakita ng abogado ni Minho. Mabilis na tumakbo pabalik ang abogado para isumbong kay Minho. Matapos marinig ito, muling natuwa si Minho. Pinuntahan ni Minho ang mamamatay tao at pinuri ito sa paggawa ng magandang trabaho at sinabi rin na bibigyan niya ito ng bonus na 50 bilyong won. Ngunit sinabi ng pumatay na nagtatanong si Jungwoo kung saan nakatago ang sandata ng pagpatay. Kung hindi nawasak ang sandata ng pagpatay, magpapatuloy ang investigasyon. Sa pag-iisip na mabilis na tapusin ang kasong ito, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Minho na inilibing niya ito sa likod ng villa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalabas ni Minho ng kwarto ay naglabas ng recording pen ang killer at saka iniabot kay Jungwoo. Yun pala ang plano ni Jungwoo. Ang pumatay ay sumang-ayon kay Jungwoo na gumanap ng isang eksena upang bitag si Minho. Dahil kung umamin siya, tiyak na papatayin siya ni Minho sa kulungan. Matapos makuha ang ebidensya, iminungkahi ni Ministro Choi na agad na arestuhin si Minho. Pero sabi ni Jungwoo, nagpapanggap daw si Minho bilang kuya niya, kaya kinailangan siyang dalhin sa korte bilang bunsong kapatid. Ngayon ang sister-in-law lang ni Minho ang makapagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Nakilala ni Jungwoo ang sister-in-law ni Minho at gusto siyang tumstigo. Pero tumanggi siya dahil nakaganti na siya sa chairman. Mabait din naman si Minho sa kanya. Sinabi ni Jungwoo na mayroon siyang sapat na ebidensya para mahatulan si Minho. Ngunit kung si Minho ay pumunta sa korte bilang panganay na kapatid, ang kanyang anak ay matatawag na anak ng isang mamamatay tao. Umuwi ang hipag at tiningnan ang kanyang anak. Ang mga salita ni Jungwoo ay labis na nakaantig sa kanyang puso. Nais ng bawat ina na protektahan ang kanyang anak. Kinabukasan ay muli niyang nakilala si Jungwoo, ngunit hindi alam ng dalawa na nag-eavesdrop si Minho sa kanila. Pag-uwi ni Minho, nalaman niyang mas nagiging delikado na siya.
Mahal na mahal daw ni Minho ang sister-in-law kaya naman ngayon ay gusto niyang imbitahan ang sister-in-law at son. Ang tumakas sa lugar na walang nakakaalam na antig ang hipag at sumang-ayon sa kanya. Mabilis na isinakay ni Minho ang hipag at anak sa kotse at tumakbo palayo bitbit ang pangarap na mabuhay sa Amerika. Narinig ni Jung W ang balita at sunod-sunod na inspector ang dumating sa airport. Mabilis na dumating si Minho at ang kanyang hipag sa naghihintay. Sinabihan niya ang mag-ina na maghintay ng ilang sandali para makuha niya ang tiket. Gayunpaman, nang makuha niya ang tiket sa eroplano, hindi niya nakita ang hipag. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang hipag na nagmamadaling umalis kasama ang kanyang anak. Nabaliw si Minho at gusto siyang habulin, ngunit nahuli siya ng prosecutor. Hinawakan ni Jungwoo ang warrant of arrest at binasa ang tunay niyang pangalan. Sa interrogation room, sinabi ni Minho sa abogado na ang tanging natitira niyang card ay si Junhyuk. Nagmamadaling pinuntahan ng abogado si Junhyuk. Tinawag ni Minho si Junhyuk para kausapin. Nangako si Minho kay Junhyuk na basta't mapaalis mo ako rito, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng kayamanan ko. Gayunpaman, pinagtawanan ni Junhyuk si Minho at sinabing wala na si Minho na umaatres sa kanya. At saka, kinampihan na ni Junhyuk si Jungwoo. Oo naman, ang tagayusig general. Naaresto rin ang kakampi ni Minho. Nakilala muli ni Junhyuk si Jungwoo at tapat na inamin ang totoo. Ibinigay niya kay Jungwoo ang teddy bear na may recording noong araw na iyon. Nang gabing iyon, dumating si Junhyuk para ibigay ito sa anak ni Jungwoo. Pero dahil natatakot siyang madamay, palagi niya itong itinatago. Pagkatapos niyang ipagtapat ang lahat, mas gumaan ang pakiramdam niya. Sabay bigay ni Junhyuk kay Jungwoo ng panulat na may recording ng mga krimen ni Minho. Magtetestigo din daw siya laban kay Minho. Nakita pala ni Junhyuk ang anak ni Jungwoo sa school kahapon. Nakaharap sa malinaw na mga mata niyon, nakonsensya si Junhyuk at tumakbo palayo. Ngunit ang batang babae ay tumakbo pabalik at hinawakan ang kanyang kamay. Sabi niyon, miss na kita. Ang pangungusap na ito ang nagpagising kay Junhyuk. Napaluha siya sa panghihinayang at bamaling kay Jungwoo. Kahit may nagawa kang mali, maaayos mo pa rin. Bumalik si Jungwoo sa interrogation room ni Minho. Ngayon lahat ng ebidensya at testigo ay laban kay Minho. Ipinakita pa ni Jungwoo ang recording pen ni Junhyuk. Sinubukan itong kunin ni Minho, ngunit umatras si Jungwoo. Ang kontrabida ngayon ay ganap na nataranta. Sinabi ni Jungwoo na hindi ka makakatakas sa parusang kamatayan at umalis, iniwan si Minho at ang abogado sa takot. Ngunit sa dulo mismo ng kalsada, nagkaroon ng ideya ang abogado. Aniya, may paraan para makatakas sa parusang kamatayan na magpanggap na may sakit sa pag-iisip. At baliw. Takasan muna ang parusang kamatayan, pagkatapos ay suhulan ng pera at makulong ng ilang taon lamang at makakalaye ka na. Pagkarinig nito ay naunawaan ni Minho at agad na kumilos sa harap ng media. Nagkunwaring baliw si Minho at tinawag ang pangalan ng kanyang ama. Ang galing talaga ni Minho sa pag-arte, maging siya mismo ay nagulat. Bigla siyang nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Ilang sandali pa ay tinawagan ng hukom si Jungwoo upang ipaalam sa kanya na si Minho ay kailangang kunin para sa isang psychiatric evaluation bago ang paglilitis. Alam ni Jungwoo na nasuhulan ng judge at lahat ng lugar. Hindi siya nasisiyahan ngunit wala siyang magawa. Sa gilid na ito, nakaupo si Minho sa isang wheelchair papunta sa kanyang ospital para sa isang psychiatric evaluation. Naghintay siya hanggang sa susunod na araw at umupo sa isang wheelchair patungo sa court. Napakaloko niyang ginawa sa kasinenyasan si Jungwoo na sumandal sa tenga niya at sinabing walang bagay sa mundo na hindi malulutas ng pera. Pagkasabi nun ay commendat si Minho kay Jungwoo. Nakatayo sa harap ng korte, tumayo si Jungwoo para ilantad ang lahat ng krimen ni Minho, ngunit nagpakita ng Certificate of Insanity ang abogado ni Minho. Sumunod naman si Minho at naging baliw na parang may sakit talaga sa pag-iisip. Sa korte, tumstigo si Junhae na personal na pinatay ni Minho ang asawa ni Jennifer at Jungwoo. Inutusan din ni Minho si Junhyuk na sirain ang ebidensya at lahat ng ito ay naitala. Pinatugtog ni Jungwoo ang recording sa court. Ang assassin ni Minho ay tumstigo din laban sa kanya. Inutusan ni Minho ang assassin na patayin ang 3 tao. Tinanong ni Jungwoo si Minho kung totoo ba iyon. Sa puntong ito, nagsimula na namang umarte si Minho. Nagkunwari siyang baliw at walang sinagot. Tumayo din ang judge na nasuhulan para protektahan si Minho. Ang masama pa, tumalon si Minho at sinunggaban ang assassin. Sinamantala ng abogado ang pagkakataon na gamitin ang dahilan na hindi matatag ang pag-iisip ni Minho para humingi ng pagpapaliban. Agad namang tumanggi ang judge, at sinisi ng kalabang abogado si Jungwoo sa pagdiin kay Minho.
Si Jungwoo ay labis na nagalit, at sa puntong ito, magagamit lamang niya ang kanyang trump card. Hiniling niya sa sister-in-law ni Minho na tumstigo. Sinabi ng hipag na pinatay ni Minho ang kanyang panganay na kapatid at ginaya ang kanyang asawa. Tinanong ni Jungwoo kung bakit niya itinago ang sikretong ito, at ang sagot ng hipag ay dahil mahal na mahal niya si Minho, at ang anak niya ay anak talaga ni Minho. Napaluha si Minho nang marinig niya ito. Humarap ang sister-in-law kay Minho at sinabihang umamin ng guilty, at sasabihin niya sa kanyang anak kung gaano kamahal ng ama ni Minho ang anak. Sa puntong ito, hindi na makakilos si Minho. Dalawang linya ng panghihinayang ang ibinuhos niya nang ipagtapat niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Humakbang si Jungwoo para humiling ng parusang kamatayan para sa kanya, at matagumpay na natapos ang paglilitis. Si Minho ay ipinadala sa bilangguan na may pulang numero ng pagpaparehistro. Personal na dumating ang warden ng bilangguan upang batiin siya, ngunit sa halip, ikinulong niya siya sa isang maliit at madilim na silid. Lumapit din ang nakababatang kapatid ng asawa ni Jungwoo at sinabihan si Minho na sa mga susunod na araw, mamamatay siya kasama ko. Bumaba si Minho at nakita niya ang isang ilusyon ng kanyang ama na nakahawak sa kanyang binti. Natakot siya at napaupo sa sahig, humihingi ng tulong. Si Junhyuk ay ipinadala rin sa bilangguan dahil siya ay nagpatotoo. Bagamat siya ay isang bilanggo, nakadama siya ng kagaanan. Si Jungwoo ay taos-pusong nagpasalamat sa kanyang matalik na kaibigan, pagkatapos ay pinuntahan niya si Minho. Gusto pa sana ay provoke ni Minho si Jungwoo, pero this time, hindi nagalit si Jungwoo. Ngayon daw ay umalis na ang asawa at mga anak ni Minho sa Korea. Huwag ka nang umasang magkikita pa sila sa hinaharap, at ikaw at ako ay hindi na magkikita pa. Pagkasabi nun, tumalikod na si Jungwoo at umalis. Malakas na sigaw ni Minho at pinahiram si Jungwoo ng phone. Sa pagkakataong ito, siya naman ang maranasan noon ang nararamdaman ni Jungwoo. Walang magawa si Minho na bumagsak sa lupa at umiyak. Habang masayang dinadala ni Jomo si Yunhe sa pamimili, ngayon lahat ng nasa iisang kwarto ay nakalabas na sa kulungan. Nanalo ang matabang lalaki ng 2 bilyong won sa loto at nakikipag-date sa babaeng doktor. At dito na nga nagtatapos ang series na Innocent Defendant. Maraming salamat sa panunood.